Isang tahimik na hapon kumatok si Alisa sa pintuan ng kwarto ni Mr. Reynolds. Sir, kain na po. Huwag niyo rin pong kalimutan uminom ng gamot ninyo. Paalala ni Alisa habang bahagyang sumilip sa loob. Hindi niyo po ito pwedeng mamiss. Sumagot si Mr. Reynolds mula sa kanyang upuan. Sige Alisa, sandali lang. Hinintay ni Alisa na matapos sa pag-aayos ang amo bago niya alalayan at itulak ang wheelchair ni Mr. Reynolds papunta sa dining area. Masiglang sinabi ni Alisa, Sir, si Madam Fe po ang nagluto ng pagkain ninyo bago po siya pumunta sa salon. Siya na rin mismo ang nag-prepare. Sabi niya siguraduhin daw po niyang magugustuhan niyo ang luto niya. Napangiti naman si Mr. Reynolds, halatang natuwa. Talaga? Aba, lalo ako nagutom. Ang tagal ko nang hinihintay na makapagluto siya ulit. Paborito ko ang mga luto niya. Pagdating nila sa hapag, hiniling ni Mr. Reynolds na buksan ng TV sa dining area. Buksan mo nga, Alisa. Diba gantong oras ang palabas ang paborito kong drama? Tamang-tama habang kumakain. Sumunod naman si Alisa at binuksan ang TV. Eksakto namang nasa eksena na ng paboritong karakter ni Mr. Reynolds kaya naman agad siyang napaupo. Excited na tumitig sa screen. Hindi nila napansin na sumampang alaga nilang aso sa kabilang upuan. Habang pababa ito, naabot ng aso ang isang baso sa gilid ng mesa. Dahilan para mahulog ito. Ay naku Max, baba ka nga riyan. Sita ni Alisa habang sinusubukang pigilan ng aso na kinakain ng pagkain sana ni Mr. Reynolds. Ngunit, bigla na lang nanghina ang aso. Tumigil ito sa paggalaw. At napansin nilang bumula ang bibig nito. Max! Napasigaw si Alisa. Agad na lumapit para tignan ng alaga. Sa gitna ng taranta, nanlamig si Mr. Reynolds. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sikat na Reynolds Estate na matatagpuan sa isang pribadong subdivision sa Maynila ay laging agaw pansin. Mula sa grandeng tarangkahan nito na yari sa bakal na may detalyadong ukit hanggang sa napapaligiran ng mga lush na hardin na parang sinadyang ilarawan sa mga luxury magazine. Ang mansyon mismo ay malapalasyang disenyo, malawak, elegante at walang kapantay ang ganda. Sa loob nito ay nakatira si Mr. Gregory Reynolds, kilala sa pagiging isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa Pilipinas. Isang half-American na bagamat banyaga ang itsura ay pusong Pinoy sa kalooban. Dito siya lumaki matapos magdesisyong manirahan ng kanyang mga magulang sa bansa noong siya'y bata pa. Sa kabila ng kanyang yaman, simple at mapagkumbaba si Mr. Reynolds. Ngunit sa likod ng tagumpay ay ang mga hindi madalas pag-usapan ng marami, ang mga personal na sakripisyo at sakit. Isang dekada na mula nang ikasal siya kay Madam Felisa o simpleng Madam Fe sa kanilang mga kakilala. Mahal na lang isa't isa, ngunit may kulang sa kanilang buhay. Isang anak. Ilang taon bago sila magkakilala at ikasal, naaksidente si Mr. Reynolds sa isang car crash. Bagamat himalang na buhay, naapektuhan ang kanyang katawan at naging imposible na ang magkaroon sila ng sariling anak. Dumaan sila sa maraming proseso, kabilang ng IVF. Ngunit sa bawat pagsubok ay lagi silang nabibigo. Sa huli, nawalan sila ng pag-asa. Ayaw na rin ni Madam Fe ng adoption. Palagi niyang sinasabi kay Gregory, "Masaya na ako, love. Basta't magkasama tayo, sapat na yon." Ngunit alam ni Mr. Reynolds na hindi ito ang buong katotohanan. Nakikita niya sa mga mata ng asawa ang lungkot na itinatago nito. Isang gabi, dumalo si Madam Fe sa isang engranding event ng kanyang mga amigas. Ang opening ng isang high-end restaurant ng isa sa mga kaibigan nilang mayaman. Kasama sa mga dumalo ang pinakamalalapit na pamilya, mga magkakaibigan at mga kamag-anak.
Lahat ay nagbihis ng bongga. Si Madam Fe, gaya ng inaasahan ay napansin ang sarili sa gitna ng grupo ng kanyang mga kaibigan. Lahat may kasamang mga anak. Fe, kamusta na si Gregory? Tanong ni Alicia, isa sa kanyang matalik na kaibigan habang yakap-yakap ang bunsong anak nito. Ayos naman, sagot naman ni Fe, ngiti-ngiti ngunit halatang pilit. Napatingin siya sa paligid. Masaya ang lahat, ngunit nararamdaman niyang mag-isa siya. Ang lahat ng kanyang amigas ay nagkakwentuhan tungkol sa mga anak nila. Ang iba ay tungkol sa mga accomplishments sa school. Ang iba naman tungkol sa mga pamilya ng kanilang mga anak. Siya lamang ang wala. Pag-uwi ni Madam Fe, napansin agad ni Mr. Reynolds ang lungkot sa mukha ng asawa. Hindi niya na ito kinailangang tanungin. Minsan pa niyang sinisi ang sarili dahil sa kanyang kondisyon. Hindi niya kayang bigyan si Fe ng pamilya na matagal na nitong pinapangarap. Fe, mahina niyang tawag habang hawak ang kamay ng asawa. Alam kong hindi sapat ang binibigay ko sa'yo, pero ginagawa kong lahat para mapasaya ka. Ngumiti naman si Madam Fe at niyakap siya na mahigpit. Gregory, masaya na ako. Ikaw lang ang kailangan ko, tandaan mo yan. Ngunit, sa likod ng kanilang pagmamahalan ay dumarating ang mas mabigat na pagsubok. Ilang linggo matapos ang party nalaman ni Mr. Reynolds na may sakit siya. Isang seryosong karamdaman na nangangailangan ng matagalang gamutan. Habang kausap ang kanyang doktor, pinilit niyang panatilihing kalmado. Ngunit ramdam niya ang bigat ng balita. Anong mga posibleng mangyari, Doc? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng kaba. Mr. Reynolds, sagot pa ng doktor. Ang sakit mo ay maaaring gumaling kung maaga nating maaagapan. Pero may posibilidad rin na hindi rin ito maging sapat. Kailangan nating maghanda. Sa kabila ng lahat, si Madam Fe ay nananatiling matatag. Gregory, hindi kita iiwan. Gagawin kong lahat para maalagaan ka. Ikaw na lang ang meron ako. Aniya habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nagdesisyon si Mr. Reynolds na ayusin ang lahat ng kanyang ari-arian. Tinawag niya ang kanyang abogado, si Martin na matagal na rin kaibigan ng pamilya. Martin, simula ni Gregory. Gusto kong tiyakin na lahat ng meron ako ay mapupunta kay Fe. Ayusin mo na ang mga papeles. Greg, sigurado ka na ba rito? Tanong naman ni Martin. Oo, ayoko siya mag-alala. Kung may mangyari man sa akin, gusto kong alam niyang secure ang buhay niya. Dahil nangangailangan nga ng dagdag na tulong sa pag-aalaga kay Mr. Reynolds, napagdesisyon na ni Madam Fe na kumuha ng isang caregiver. Isang araw habang sabay silang nag-aalmusal, inilabas niya ang isang profile ng ilang mga kandidato mula sa isang agency. Gregory, bungad ni Fe. Kailangan na nating kumuha ng mag-aalaga sa'yo. Hindi ko na kaya na ako lang. Ikaw nang bahala riyan, Fe. Alam kong magaling ka namang pumili. Sagot pa ni Gregory habang umiinom ng kape. Isa-isang pinakita ni Madam Fe ang mga resume at larawan ng mga kandidato. Karamihan ay mukhang maayos, ngunit may isang tumawag ng pansin ni Gregory. Napangiti siya na makita ang isang larawan ng isang dalaga. May maamong mukha at simpleng pananamit. Binasa niya ang pangalan nito. Alisa Galang. Mukhang magalang? Biro niya pa. Sabay ngiti kay Fe. Napatawa naman si Madam Fe. Mukhang okay nga siya. Siya na bang gusto mo? Fe, ikaw ang masusunod. Basta ba alam kong magpapagaan siya ng buhay natin? Iyon ang mahalaga. Ngumiti naman si Madam Fe at tinaplos ang kamay ng asawa. Oh well, sige. Tatawagan ko ng agency para siya nang kunin natin. Isang malamig na umaga sa Baguio, nagbabakasyon at nag-aabang si Alisa Galang ng tawag mula sa manpower agency na sinasandalan niya sa paghahanap ng trabaho. Sa edad na 21, malaki ang pangarap ni Alisa ang makapagtrabaho sa ibang bansa para makapag-ipon at maiahon ng sarili mula sa hirap. Ngunit tila hindi buwana sa mga pangarap niya.
Napasukan niyang agency ay hindi pala nagpapadala ng magagawa sa ibang bansa. Sa halip, mga lokal na kasambahay, driver at waiter ang mga trabahong iniaalok nito. Sa kabila ng pagkadismaya, nagpatuloy siya. Sa murang edad, sanay na siya sa hirap at handa siyang gawin ang anumang trabaho upang maitaguyod ang sarili at ang kanyang lola. Isang araw tumawag ang agency sa kanya. Alisa, may trabaho para sa'yo. Pupuntahan mo ang isang mansyon sa Maynila. Ikaw nang bahalang mag-alaga roon. Sabi ng babaeng kausap sa telepono. Mansyon? Tanong ni Alisa. Gulat na gulat. Oo, mansyon. Napakalaki at mayaman ang pamilya. Kaya ayusin mo ang sarili mo, ha? Importante ito. Sagot ng babae. Kinabukasan bumiyahe si Alisa patungo sa lugar. Nang marating niya ang Reynolds Estate, natulala siya sa laki at ganda nito. Para siyang nasa ibang mundo. Ang tarangkahan ay napapalibutan ng berdeng hardin at ang mismong bahay ay tila palasyo. Dito ako magtatrabaho? Tanong niya sa sarili. Halos hindi siya makapaniwala. Wow, grabe ang sosyal. Sa may pintuan, sinalubong siya ng mayordomang si Aling Minda. Mukhang masungit ngunit maayos namang magsalita. Ikaw ba si Alisa Galang? Tanong nito habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako nga po. Sagot ni Alisa habang nakangiti. Halika, iikot kita sa bahay bago kita ipakilala kina Sir at Madam. Sabi ni Aling Minda, sabay lakad papasok sa mansyon. Habang naglalakad sila sa loob, hindi naman maiwasang mapahanga ni Alisa. Napakalawak ng mga pasilyo, puno ng mamahaling kagamitan at mga paintings. Meron pang malalaking chandelier na nagliliwanag sa bawat sulok. Ang laki naman po rito, mahina niyang sabi. Sanayan lang, sagot pa ni Aling Minda. Pero tandaan mo Alisa, hindi ka narito para mamasyal, marami kang kailangang gawin. Ipinakita na ni Aling Minda ang iba't ibang bahagi ng bahay bago sila dumiretso sa silid kung nasaan si Mr. Gregory Reynolds. Naka-wheelchair si Mr. Reynolds, mahina at hirap ng kumilos. Ang mga kamay niya ay halos hindi niya na kayang maigalaw at kailangan na siyang subuan tuwing kumakain. Malaki rin ang ibinagsak ng kanyang kalusugan. Ngunit kahit ng ganoon, halata pa rin ng tikas at dignidad sa kanyang mukha. Nasa tabi niya si Madam Fe na nag-aasikaso ng kanyang asawa. Pagpasok nila, tumayo si Madam Fe at ngumiti kay Alisa. Ikaw ba si Alisa? Tanong nito. Opo, ma'am. Sagot niya at bahagyang yumuko bilang paggalang. Ang asawa ko si Gregory, nangangailangan siya ng matinding alaga. Sabi ni Madam Fe. Sana'y magampanan mo na maayos ang iyong trabaho. Maaasahan ko ba yan from you? Medyo kinakabahan man ay ngumiti si Alisa. Kaya ko po, ma'am. Sisiguraduhin ko pong maaalagaan ko po si Sir ng mabuti. Lumapit siya kay Mr. Reynolds at magalang na nagpakilala. Magandang araw po, Mr. Reynolds. Ako po pala si Alisa at simula ngayon ako na pong mag-aalaga sa inyo. Napangiti si Mr. Reynolds, bagamat halatang hiya sa kanyang mukha. Pasensya ka na sa magiging trabaho mo ha. Alam kong mahirap ito. Sabi niya at halatang nahihiya sa kanyang kalagayan. Okay lang po, sir. Always at your service po. Sagot ni Alisa. Ngiti-ngiti at may kumpiyansang ipinapakita. Sa mga sumunod na araw, mabilis na nag-adjust si Alisa sa kanyang trabaho. Inaalalayan niya si Mr. Reynolds sa lahat ng bagay. Pagkain, pagligo, at maging sa pagpunta sa banyo. Noong una nahihiya pa si Mr. Reynolds, ngunit sa pagiging maasikaso at magaan ang ugali ni Alisa, unti-unti niyang tinanggap ang tulong nito. Alisa, hindi ka ba nahihirapan sa akin? Tanong ni Mr. Reynolds isang umaga habang sinusubuan siya ni Alisa ng pagkain. Hindi po, sir. Sanay naman na po ako na mag-alaga. May lola rin po akong inaalagaan sa amin sa Baguio. Sagot niya at ngumingiti. Alam mo, ang gaan ng loob ko sa'yo. Parang matagal na kitang kilala. Sabi ni Mr. Reynolds, halatang natutuwa sa presensya ni Alisa.
Sa mga kwentuhan nila, nalaman ni Mr. Reynolds na ulila na si Alisa. Paano mo kinayang buhay na wala kang magulang? Tanong niya, puno ng awa sa dalaga. Kapitbahay po namin na nagpalaki sa akin, sagot ni Alisa. Pero hindi ko rin po talaga alam kung anong nangyari sa mga magulang ko. Sabi ng mga tao, aksidente raw po. Pero baby pa ako noon kaya naman hindi ko rin alam kung totoo ba ang sinasabi nila. Napabuntong hininga si Mr. Reynolds. Napakabigat ng pinasan mo sa buhay. Pero hanga ako sa'yo, Alisa. Bata ka pa pero grabe ng kasipagan at kabaitan mo. Ngumiti lamang si Alisa. Salamat po. Sir, kayo po. Wala rin po ba kayong anak? Tanong niya. Bago pa makasagot si Mr. Reynolds ay biglang bumukas ang pinto at pumasok naman si Madam Fe. Gregory, kailangan mo na magpahinga. Sabi nito habang tinitingnan ng asawa. Agad namang tumayo si Alisa at inasikaso si Mr. Reynolds para makapagpahinga. Sa isip niya tila naging seryoso ang usapan kanina. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Kinagabihan habang nagpapahinga si Alisa, tinawag siya ni Aling Minda. Alisa, may sasabihin ako sa'yo. Huwag na huwag kang magtatanong kung tungkol sa anak ni na Sir Gregory at Madam Fe. Babala nito. Nagtaka si Alisa. Bakit naman po? Sensitive na topic yon para sa kanila. Wala silang anak. At sa tingin ko, mabigat pa rin sa kanila yon. Paliwanag ni Aling Minda. Hindi na nag-usisa pa si Alisa. Sa halip, mas lalo niyang inintindi ang kalagayan ng mag-asawa. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang napalapit kay Mr. Reynolds na itinuring siyang parang sariling anak. Para kay Alisa, si Mr. Reynolds na rin ang tumayong tatay na hindi niya nakalala. Kahit kailan lang naman talaga sila nagkakalala. Maaga pa lang gising na si Alisa at abala na sa pang-araw-araw niyang gawain sa Reynolds Estate. Tulad na nakasanayan, sinimulan niya ang umaga sa pagtulong kay Mr. Reynolds sa pag-aayos at pagpapakain. Sir, ready na po ang breakfast ninyo. Pancakes ho, favorite niyo to, diba? Masiglang sabi ni Alisa habang inaayos ang tray. Ngumiti naman si Mr. Reynolds. Aba, mukhang masarap pa, Alisa. Pero teka, naglagay ka ba ng maple syrup? Huwag mong kalimutan, iyon ang secret ingredient. Biro niya pa. Siyempre po, sir. Ano po kami rito? 5-star service. Sagot ni Alisa sabay tawa. Habang sinusubuan niya si Mr. Reynolds, biglang tumahol si Max, ang malaking aso ng pamilya. Tumalon ito papunta sa mesa at sa gulat ni Alisa nabanggaan niya ang plato ng pancakes na tumalsik sa uniform niya. Ay nako, Max naman! Hindi ka naman kasama sa diet plan ni sir eh. Sabi ni Alisa habang hinahabol ang aso. Tawang-tawa si Mr. Reynolds habang pinapanood ang eksena. Alisa, mukhang mas marami pang trabahong ginagawa mo dahil sa aso namin kesa sa akin ah. Ay hindi po bali sir, at least mas marami po akong exercise. Sagot naman ni Alisa, hinihingal nga lang sa paghabol kay Max. Kinagabihan pag uwi ni Madam Fe mula sa opisina, halata sa mukha nito ang stress. Isang linggo na siyang abala sa negosyo at kitang-kita ang pagod sa kanyang kilos. Nang bumaba siya sa dining room, nadatnan niya si Mr. Reynolds na abala sa pag-aayos ng isang painting na siya mismo ang gumawa. Fe, tingnan mo naman to. Masiglang sabi ni Mr. Reynolds. Ginawa ko to habang nagpapahinga. Mukhang bagay naman sa living room, diba? Ngunit tila walang narinig si Madam Fe. Dumiretso siya sa kusina. Uminom ng tubig at umakyat agad sa kwarto. Hindi man lang siya tumingin sa asawa. Napansin ni Alisa ang lungkot sa mukha ni Mr. Reynolds habang hawak nito ang kanyang painting. Kinabukasan maagang naganda si Madam Fe para muling harapin ang mga problema sa negosyo. Habang nasa sala, iniutos niya kay Aling Minda na alisin ang mga hindi bagay na dekorasyon sa bahay. Aling Minda, alisin mo na lang ang painting na yan sa corner, hindi maganda. Para lang sa mga garahe ang ganyan. Malamig yung sabi. Hindi alam na iyon pala ang painting ni Mr. Reynolds.
Pagbaba ni Mr. Reynolds para mag-almusal, napansin niya na wala na sa sulok ang kanyang painting. Alisa, nasaan na yung painting ko? Tanong niya. Napalingon si Alisa sa mayordoma, nag-aalangang sumagot. Sir, inutos po kasi ni Madam na alisin daw yun dahil hindi raw bagay, sabi ni Aling Minda. Kitang-kita naman ang lungkot sa mukha ni Mr. Reynolds. Nang makita ni Madam Fe ang kanyang reaksyon, nagpakita ito ng bahagyang pagsisisi. Gregory, sorry, hindi ko alam na ikaw palang gumawa nun. Pero love, pagod lang talaga ako. Wala na akong panahon para isipin ng ganyan. Simpleng sambit lang nito bago umalis. Napalunok si Mr. Reynolds, tahimik na tumango. Ngunit halata sa kanyang mata ang bigat ng nararamdaman. Lumipas ang buong araw na hindi niya kinakausap si Madam Fe. Habang tumatagal, napapansin ni Mr. Reynolds na hindi na siya napagtutuunan ng pansin ng kanyang asawa. Hindi na ito kasing maalaga tulad ng dati. Bagamat naiintindihan niya ang stress na dinadala ni Madam Fe sa negosyo, hindi niya maitatangging masakit ang malamig na pagtato nito. Alisa, nagiging busy na talaga ang asawa ko, no? Tanong niya habang nagpapahinga sa hardin. Hindi naman siya ganyan dati eh. Ngayon lang, parang wala na siyang time para sa akin. Nako, siguro po sir, pero sa tingin ko, mahal pa rin po kayo ni Madam. Siguro po, nahihirapan lang siya sa dami ng iniisip niya. Sagot ni Alisa. Pilit na pinapasaya ang loob ng kanyang amo. Hindi mo siya masisisi, Alisa. Pero alam mo, minsan, hindi sapat na iparamdam mo ang pagmamahal sa pagbibigay ng pera o material na bagay. Gusto ko lang sana na makausap siya. Kahit minsan. Malungkot na sabi ni Mr. Reynolds. Puro na lang negosyo ang iniisip niya. Sa kabila ng lungkot ni Mr. Reynolds, pilit niyang pinapanatiling masaya ang mga araw na kasama si Alisa. Isang beses, naglaro sila ng board game sa sala. Sir, hindi po ba kayo sanay rito? Mukha po kayong talo agad ah. Biro ni Alisa habang nakatawa. Aba Alisa, huwag ka magkamaling mamalit sa akin ha? Noon pa man champion ako sa Scrabble. Sagot ni Mr. Reynolds na may kumpiyansa. Ngunit sa kalagitnaan ng laro, biglang tumahol si Max at hinila ang mga piraso sa lamesa. Ay naku Max, mas makulit ka pa talaga sa mga bata, sabi ni Alisa sabay habol sa aso. Hindi ko alam kung mas mahirap alagaan si Max o ako. Tawa na lang ni Mr. Reynolds habang pinapanood ng dalawa. Habang nagiging mas malapit si Alisa kay Mr. Reynolds, lalo namang nagiging malayo ang loob ni Madam Fe. Dumadalang na ang kanilang oras na magkasama at madalas ay abala na si Madam Fe sa negosyo. Isang gabi habang pinapatulog ni Alisa si Mr. Reynolds, bigla ito nagsalita. Alisa, alam mo bang nagiging parang anak na kita? Napahinto naman si Alisa. Talaga po sir, kakatuwa naman pong marinig yan. Sa totoo lang po, parang tatay ko na rin po kayo. Ngunit sa kabila na masayang usapan nila, hindi maiwasan ni Alisa na mapansin ang malalim na lungkot sa mata ni Mr. Reynolds. Sa kabila ng yaman at tagumpay, ramdam niyang may kulang pa sa buhay nito. Maagang umaga pa lang, abala na si Alisa sa pag-aasikaso kay Mr. Reynolds. Araw ng check-up niya iyon at inaasahan niya na sasama si Madam Fe tulad ng nakagawian. Habang pinapasok niya ang sinag ng araw sa kwarto ni Mr. Reynolds, nakangiti niya binate ang amo. Good morning sir, ready na po ba tayo sa check-up ninyo? Excited si Doc na makita kayo. Sabi ni Alisa nang iniayos ang wheelchair nito. Ngumiti naman si Mr. Reynolds. Excited, wag mo nga akong bulahin Alisa, na hindi ko nga gustong magpa-check up pero wala akong choice. Sus, sir kailangan ko yon para gumaling kayo. Malay niyo maayos na ulit ang lagay ninyo at makakababa na kayo ng hagdang mag-isa. Sagot ni Alisa na may halong biro. Habang inihahanda ni Alisa si Mr. Reynolds, bumaba naman si Madam Fe mula sa kwarto. Suot ang corporate attire niya at dala-dala ang kanyang laptop bag. Fe, handa ka na ba? Pa-check up tayo mamaya, di ba? Tanong ni Mr. Reynolds.
Halatang masiglang boses sa pag-asang makakasama ang asawa. Gregory, sorry pero hindi ako makakasama. May emergency corporate meeting ako at hindi ko pwedeng i-cancel. May malaking deal tayong inaayos. Mabilis na sagot ni Madam Fe habang inaayos ang kanyang bag. Napabuntong hininga si Mr. Reynolds. Hindi ba pwedeng ipagpaliban? Minsan na nga lang ako magpa-check up, Fe. Greg, negosyo ito. Alam mong importante rin ito para sa atin. Sabi ni Madam Fe, bahagyang iritado. Napatango na lamang si Mr. Reynolds. Pinipilit itago ang lungkot sa kanyang boses. Sige, si Alisa na lamang sasama sa akin. Wala namang problema roon. Pagdating sa ospital, bumungad ang kanilang family doctor na si Dr. Perez. Magiliw itong bumati kay Mr. Reynolds. Gregory, butit nagpasama ka kay Alisa. Mabuti na yung may kasama ka palagi. Doc, hindi naman ako may choice nito eh. Biro pa ni Mr. Reynolds habang kinikinditan si Alisa. Alam mo naman, napipilitan lang ako dahil sa kanila. Habang ginagawa ang check-up, kinumpirma ni Dr. Perez na maayos naman na ang lagay ni Mr. Reynolds. Ngunit kailangang dagdagan ng mga gamot at tiyaking makakapagsimula na siya ng therapy sa bahay. Gregory, weekly ang therapy mo. Kung magiging consistent ka, malaki magiging tulong nito. Tumango si Mr. Reynolds. Sige Doc, gagawin ko lahat ng kailangan. Pagkatapos ng check-up, nagkwentuhan sina Dr. Perez at Mr. Reynolds habang inaayos ang reseta. Napunta ang usapan sa mga social gatherings. Gregory, nakita ko nga pala si Fe nung isang araw sa resto. Kasama niya si Martin. Sabi ni Dr. Perez at nagbiro pa. Mukhang seryoso yata ang usapan nila. Bahagya na balita kasi Mr. Reynolds. Si Martin? Yung abogado ko. Ano kayong pinag-uusapan nila? Baka negosyo na naman. Baka nga Gregory, alam mo naman yung si Fe, masyadong hands-on yan sa lahat ng bagay. Your empire is in good hands. Masayang wika pa ni Dr. Perez. Ngumiti naman si Mr. Reynolds ngunit halata kay Alisa na tila may bumabagabag sa kanya matapos ang usapan nila ng doktor. Pagdating nila sa mansyon, abala si Madam Fe sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nagpapak ito para sa isang business trip na sinasabing mahalaga. Love, alam mo next week daw magsisimula ang therapy ko. Weekly na ito, dito sa bahay. Masiglang kwento ni Mr. Reynolds habang itinutulak ni Alisa ang wheelchair niya papunta sa kwarto. Mabuti naman. At least may progress ka na. Nasagot pa ni Madam Fe nang hindi man lang nilingon ang asawa habang inilalagay ang mga damit sa maleta. Sinubukan pang magkwento ni Mr. Reynolds. Sabi ni Dr. Perez, okay naman daw ang lagay ko. Nagdagdag lang siya ng reseta. Pero alam mo ba, sinabi niya na nakita ka raw niya sa resto kasama si Martin. Napahinto naman si Madam Fe. Tiningnan niya ang asawa. Halatang nagulat ngunit pilit tinatago. Oo, may pinag-usapan lang kami. Business lang naman. Business? Bakit hindi ko alam? Hindi mo malang ba ako sinabihan tungkol dito? Tanong ni Mr. Reynolds. Bahagyang tumaas ang boses. Napakunot naman ang noo ni Madam Fe. Greg, ano bang pinaparatang mo? Business nga, diba? Huwag mong gawing big deal. It's as if you are insinuating something. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon, love. Ang akin lang naman ay bakit parang hindi mo sinasabi sa akin ang lahat? May karapatan din naman akong malaman. Sagot ni Mr. Reynolds. Ramdam ang lungkot at galit sa tono nito. Negosyo ko rin yan. Napikon pa si Madam Fe. Gregory, kung puro kalokohan at nonsense lang ang naiisip mo, mabuti pa wag mo na akong kausapin. Wala akong oras para dito. Kinuha niya ang maleta at mabilis na umalis ang kwarto. Hindi na nag-abalang lingunin pa ang asawa. Hahabulin sana ni Mr. Reynolds ang asawa, ngunit dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya ito mahabol. Pilit niyang iniikot ang wheelchair papuntang hagdan ngunit nahirapan siyang kontrolin ito. Sa isang iglap, halos mahulog na siya sa hagdan. Sir, dahan-dahan lang po.
Sigaw ni Alisa habang mabilis na lumapit upang mahilang wheelchair. Niyakap ni Alisa si Mr. Reynolds. Halatang nanginginig sa takot. Sir, baka napano kayo? Buti na lang nahabol ko kayo. Napatingin si Mr. Reynolds kay Alisa. Napansin ang pag-aalala sa mukha nito. Salamat, Alisa. Kung wala kayo, baka kung ano na nangyari sa akin. Kinagabihan habang nagpapahinga si Mr. Reynolds sa hardin, nilapitan siya ni Alisa dala ang paborito niyang inumin. Sir, huwag po kayo masyadong mag-alala. Siguro po stress lang si Madam. Mahirap po kasing pagsabayan ng trabaho at pamilya. Sabi pa ni Alisa habang tahimik na tinatanggal ang mga tuyong dahon sa mesa. Alam mo Alisa, naiintindihan ko naman si Fe. Pero minsan pakiramdam ko, nawawala na ako sa buhay niya. Sagot ni Mr. Reynolds, halatang emosyonal. Ibe, nag-iba talaga ang lahat simula nang magkasakit ako. Sir, hindi naman po siguro ganoon. Mahal pa rin naman po kayo ni Madam. Pero baka po iba lang talagang paraan niya pagpapakita ng pagmamahal. Baka po na-stress lang talaga siya. Sagot ni Alisa, pilit na pinapalakas ang loob ng amo. Napabuntong hininga si Mr. Reynolds. Abay sana nga Alisa. Pero salamat ha sa lahat ng ito. Ikaw lang nakikinig sa akin. Habang pinapanood ni Alisa ang tahimik na pagninilay ni Mr. Reynolds, hindi niya maiwasang isipin kung paanong napapabayaan ng isang taong tila may lahat na sa buhay. Ngunit, naghahanap pa rin ng simpleng pagmamahal. Maaga pa lamang ay bala na si Alisa sa paghahanda para sa unang therapy session ni Mr. Reynolds. Halatang excited siya para sa amo, lalo na't makakatulong ito para unti-unti siyang bumalik sa dating lakas. Pagdating niya sa therapist, napansin ni Alisa na gwapo ito at mukhang bata pa. May dalang kagamitan ng lalaki, casual ngunit professional ang kilos. Good morning po, ako po si Neil, ang assigned therapist ninyo. Bati nito kay Mr. Reynolds. May tono ng kasiguruhan sa boses ni Neil. Na agad naman nagbigay ng kumpiyansa sa lahat. Ngumiti si Mr. Reynolds. Neil, ikaw palang magpapahirap sa akin. Biro nito, tumawa si Neil. Hindi naman po hirap sir. Konting adjustment lang para maibalik ang sigla ninyo. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatayo si Alisa sa gilid. Nanonood at halatang nahihiya. Napansin iyan ni Mr. Reynolds at ngumisi. Alisa, mukhang may gusto ko agad sa therapist ko ah. Asar pa nito. Sir, huwag niyo naman po akong biru-biruin, nakakahiya. Sagot ni Alisa na napapalo pa ang sarili sa kahihiyan. Aba Neil, mukhang ikaw na yata ang dahilan kung bakit mas gusto akong samahan nitong si Alisa na mag-therapy. Dagdag pa ni Mr. Reynolds habang nagtatawanan silang lahat. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nagpakita ng progreso si Mr. Reynolds. Kahit mahirap sa simula, naging consistent siya sa therapy. Minsan, pinapagalitan siya ni Neil kapag tinatamad. Ngunit, palagi namang andyan si Alisa para magbigay ng words of encouragement. Sir, hawakan niyo po itong kutsara. Kayang-kaya niyo na yan. Cheer pa ni Alisa isang umaga habang nasa dining table sila. Nagulat si Mr. Reynolds nang magawa niyang hawakan ng kutsara at makakaing mag-isa. Alisa, tingnan mo. Hindi na kita kailangan para sumubo ng pagkain. Baka magtampo ka na niyan. Sir, proud na proud po ako sa inyo. Sagot ni Alisa habang palakpak ng palakpak. Napakagaling po talaga. Kaunti na lang at makakatakbo na kayo sa marathon. Biro pa nito. Malapit na ang kaarawan ni Mr. Reynolds at kinausap niya si Alisa tungkol dito. Alisa, alam mo, ayoko magpa-party. Gusto ko lang na mag-donate sa mga nangangailangan. Ayoko ng engrandeng selebrasyon. Sayang lang sa time, money and effort ang ganong celebration. Ngunit si Madam Fe na mahilig sa magagarang events ay may iba ng plano. Gregory, kahit na ayaw mo, hindi pwede na wala tayong celebration. Nakakaya naman, alam mo namang inaasahan ng mga kaibigan natin to. Paliwanag niya habang abala sa pag-ayos ng mga detalye. Napabuntong hininga si Mr. Reynolds, ngunit hinayaan na lang ang asawa. Sige Fe, ikaw ang bahala. Pero sana pagkatapos ng party matuloy ang gusto kong pagtulong.
Dumating ang araw ng kaarawan ni Mr. Reynolds at tulad ng inaasahan, napakaraming tao ang dumalo. Naroon ang pamilya, kaibigan at mga business partners. Ang mansyon ay punong-puno ng dekorasyon at ang paligid ay buhay na buhay. Kahit hindi ito ang inaasam ni Mr. Reynolds, ngumiti na lang siya para sa asawa. Happy birthday, sir! Ang gwapo-gwapo niyo ngayon. Bati ni Alisa habang inaayos ang kanyang suot na damit pambahay. Salamat, Alisa. Pero mas gwapo yata ang therapist ko, no? Bakit nga pala wala siya rito? Biro ni Mr. Reynolds na ikinahigik naman ni Alisa. Ang party ay naging masaya at puno ng tawanan. Ngunit, sa likod ng ngiti ni Mr. Reynolds may bahagyang lungkot. Pakiramdam niya mas pinapahalagahan ng asawa ang imahe nila kesa sa tunay niyang kalusugan. Pagkatapos ng party, umalis na ang lahat sa mansyon. At halatang pagod si Mr. Reynolds, ngunit masaya. Unti-unti nang bumalik sa dati niyang sigla. At ramdam yon ni Alisa. Sir, mas gumagaling na po kayo. Dati hindi niyo ho kayang ihakbang, kahit ilan lang. Ngayon nakakatayo na po kayo kahit kaunti. Sabi ni Alisa habang inaayos ang kanyang mga gamit sa sala. Salamat sa iyo, Alisa. Aba kung wala ka, hindi ko siguro magagawa ito. Sagot ni Mr. Reynolds. Napakabait mo sa akin. Napakamaalagaan. Hindi nagkamali ang asawa ko sa pagpili sa iyo. Dugtong pa ni Mr. Reynolds na siyang nagpangiti naman sa dalaga. Isang araw dumating naman si Madam Fe mula sa business trip. May dala siyang iba't ibang herbal drinks. Inalok niya ang asawa nito. Gregory, subukan mo ito. Maganda raw ito para sa kalusugan. Baka makatulong sa therapy mo. Hindi mo na ako tinigilan, Fe. Sige na nga, iinom ako. Sagot pa ni Mr. Reynolds. Baka magtampo ka pa kapag hindi ko ininom. Good. Dapat kasi, healthy living ka na talaga. Tingnan mo ko. I always drink herbal medicine dahil payo na rin ng physician ko. Aba dapat talaga inaalagaan natin ang sarili natin, Greg. Sagot ni Madam Fe bago umakyat sa kanilang kwarto. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Alisa na tila nagiging matamlay ulit si Mr. Reynolds. Dati, masigla ito sa therapy. Ngunit ngayon, hirap na naman siyang mag-ensayo. Sir, parang wala po kayong energy ngayon ah. May nararamdaman ba kayong masama? Tanong ni Alisa habang tinutulungan siya sa therapy session. Hindi ko alam, Alisa. Parang mabilis ako mapagod nitong mga nakaraang araw. Sagot ni Mr. Reynolds, halatang nababahala. Sinabi ni Alisa ang obserbasyon niya kay Neil, ang therapist. Neil, bakit kaya parang bumagal ulit ang progress ni Sir? Dati parang mabilis yung pagaling niya. Baka normal lang naman to, Alisa. Minsan hindi talaga tuloy-tuloy ang pagaling, lalo na kung maraming gamot ang iniinom niya. Paliwanag ni Neil. Tama ka siguro. Sagot naman ni Alisa. Ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Habang pinagmamasan niya si Mr. Reynolds na tila nawawalang sigla, hindi niya maiwasang magtaka kung anong dahilan ng biglang paghina nito. Maagang gumising si Mr. Reynolds isang araw. Habang si Alisa ay abala sa paghahanda ng almusal, nagpa siyang tawagan ng dating sekretary niya, si Eliza, na ngayon ay tumutulong na kay Madam Fe sa negosyo. Hello, Eliza. Kamusta ang negosyo? May kailangan ba kayong tulong? Tanong ni Mr. Reynolds sa kalmadong tono. Sir, maayos naman po ang lahat. Si Madam Fe po ang hands-on na namamahala. Sagot naman ni Eliza. Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin mong sabihin sa akin kung may kailangan kayo, ha? Paalala pa ni Mr. Reynolds bago niya tinapos ang tawag. Kinagabihan, excited si Mr. Reynolds. Sa tulong ni Eliza, naghanda sila ng paboritong pagkain ni Madam Fe. Masayang-masaya siya habang inaayos ang mesa. Umaasang magiging maayos ang gabi nilang mag-asawa. Alisa, sigurado ako magugustuhan niya to. Matagal niya nang hindi nakakain ng ganitong luto. Sabi ni Mr. Reynolds habang nakangiti. Opo sir, mukhang masarap nga po ito. Sagot naman ni Alisa habang nilalagay ang huling plato sa mesa. Pagpasok pa lang ng pintuan ni Madam Fe, halata nang hindi maganda ang mood niya. Ngunit, bago pa man makapagsalita si Mr. Reynolds, bigla itong sumiklab.
Bakit ka tumawag kay Eliza? Sa tingin mo ba hindi ko kayang hawakan ng negosyo natin? Sigaw niya. Ano ba namang pakuluto, Greg? Hindi ba ako mukhang capable? Napakunot noo si Mr. Reynolds. Fe, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malaman kung kamusta ang negosyo. Wala akong intensyon na sabihin hindi mo kaya. Paulit-ulit mong pinaparamdam sa akin na hindi ako sapat. Lagi mo na lang iniisip na ikaw ang may mas alam. Kahit na ako naman ang matagal nang namamahala. Sagot ni Madam Fe, na tila hindi na mapigilan ng emosyon. Fe, hindi ko sinasabi yan. Hindi mo kailangang gawing issue ang simpleng tawag. Sagot ni Mr. Reynolds. Pilit na pinapakalma ang sarili. Habang tumatagal ang diskusyon, lumalim pa ang usapan nila hanggang sa biglang magbato si Madam Fe ng nakakasakit na salita. At ano pa bang kaya mong gawin? Hindi mo na nga ako mabigyan ng anak. Pero yung dati mong karelasyon nabigyan mo. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Reynolds na narinig. Natigilan siya saglit bago sumiklab ang galit. Huwag mong i-bring up yan, Fe. Matagal ko nang binaon sa limot ang bahaging yan ng buhay ko. Bakit? Dahil nahihiya ka? Dahil sa aksidente mong yan kaya naapektuhan din ang buhay ko. I could have been happier with someone else. Sigaw ni Madam Fe bago nag-walk out. Hindi na nagawang pigilan ni Mr. Reynolds ang asawa. Nagsimula ng pumatak ang luha niya habang nananatiling tahimik sa sala. Nakita naman ni Alisa ang lahat mula sa gilid. Lumapit siya kay Mr. Reynolds ngunit tinabig siya nito. Alisa, hayaan mo na lang ako. Huwag mo na akong kausapin. Mahina nitong sabi. Tumayo naman si Alisa sa isang sulok. Nalulungkot para sa amo. Alam niyang mabigat ang dinadala nito ngunit hindi niya alam kung paano siya makakatulong. Gabi na ngunit hindi makatulog si Alisa. Bumangon siya para kumuha ng tubig. Habang tahimik na naglalakad sa pasilyo, may narinig siyang tunog mula sa isang kwarto, malapit sa kanyang tinutuluyan. Piano? Bulong niya sa sarili. Marunong pala magpiano si Sir. Sumilip siya sa pinto at nakita si Mr. Reynolds na seryosong tumutugtog ng isang malungkot na piyesa. Hindi na siya nagpakita at naghintay na lang sa gilid hanggang sa matapos ito. Nang tumigil si Mr. Reynolds, agad itong lumabas ng kwarto. Tila hindi naman napansin si Alisa. Pagkaalis si Mr. Reynolds, dahan-dahang pumasok si Alisa sa kwarto. Sa kanyang gulat, ang silid ay parang nursery. Luma na, ngunit halata pa rin ang tema. May curb sa sulok, isang maliit na aparador at ang piano na kanina lang itinutugtog ni Mr. Reynolds. Bakit may nursery rito? Akala ko walang anak si Sir at Madam. Tanong ni Alisa sa sarili. Baka may anak talaga sila kaya sabi ni Aling Mina, huwag na akong mangchismis. Habang nag-iikot siya, nahila ang pansin niya sa isang aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ito at nakakita ng isang kahon na halatang matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob ng kahon ay may nakita siyang lumang larawan. Una, isang larawan ni Mr. Reynolds kasama ang isang babae na hindi si Madam Fe. Hindi maikakailang saya sa kanilang mga mukha. May sumunod pang larawan. Isang pamilya. Si Mr. Reynolds, ang parehong babae, at isang batang babae na tila nasa ilang buwang gulang pa lamang. Natigilan si Alisa habang tinitingnan ang litrato. May pamilya pala si Sir noon. Pero sino tong babae at itong bata? Hindi niya maiwasang magtagal sa pagtitig sa larawan. Tila may kung anong bigat ang bumalot sa kanya habang iniisip ang posibilidad na may lihim sa nakaraan ng amo niya. Habang abala si Alisa sa pag-iinspeksyon ng mga larawan, may narinig siyang kaluskos mula sa labas. Bigla siyang natakot. Agad niyang ibinalik ang mga larawan at isanara ang aparador. Lumabas siya ng kwarto na parang walang nangyari. Nanginginig pa ang mga kamay. Habang bumalik siya sa kanyang silid, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Anong totoo? Sino mga nasa larawan? At bakit tila lihim ito ni Sir? Habang nakahiga sa kanyang kama, tila gumugulo sa isipan ni Alisa ang mga bagay na nakita niya. Alam niyang hindi na ito simpleng alaga at amo. May mas malalim pang kwento na naghihintay niyang tuklasin.
Matapos ang mainit na pagtatalo ni Madam Fe at Mr. Reynolds, tila napagtanto ni Madam Fe ang kanyang pagkukulang bilang asawa. Unti-unti siyang bumawi kay Mr. Reynolds. Maaga na siyang umuuwi mula sa opisina. Nag-aayos pa siya ng mga aktibidad at trips na maaari nilang gawing magkasama. Palaging may lutong almusal sa mesa. At pati mga paboritong pagkain ni Mr. Reynolds ay inihahanda niya. Love, itong sinigang na gusto mo, kumain ka ng marami ha. Wika ni Madam Fe, isang umaga habang inihahain ang pagkain. Masaya si Mr. Reynolds. Ramdam niyang unti-unti nang bumabalik ang pagmamahala nila. Si Alisa naman ay mananatiling tahimik sa kabila ng mga nalaman niya tungkol sa misteryosong nursery at sa larawan ng pamilya na nakita niya. Alam niya hindi pa iyon ang tamang panahon para magtanong. Ano kayong tunay na kwento nila, no? Isip ni Alisa habang pinagmamasdan sina Mr. Reynolds at Madam Fe na nagkukulitan sa sala. Isang gabi nagplano sina Mr. Reynolds at Madam Fe na mag-date sa isang fancy na restaurant. Excited si Mr. Reynolds at humingi pa ng tulong kay Alisa para mag-ayos at para mapaghandaan ang date nila mag-asawa. Alisa, tingnan mo naman tong suot ko. Bagay ba? Masarap ba sa mata? Tanong niya habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Bagay na bagay po, sir. Sigurado pong matutuwa at kikiligin si Madam Fe. Sagot ni Alisa na may kasamang tawa. Pagkatapos magbihis, umalis na ang mag-asawa. Parehong excited para sa kanilang gabi dahil sa wakas ay may pagkakataon na sila ulit na makapag-date. Habang naiwan si Alisa sa mansyon, nagpasya siyang maglinis ng sala. Habang abala siya, tumawag ang kanyang lola mula sa probinsya. Apo, kamusta ka na? Ano nangyayari dyan sa Maynila? Tanong ng lola niya na nagkupkup sa kanya noong bata pa siya. Okay ka pa ba? Nakakakain ka pa ba ng maayos? Kayo po, la, kamusta na rin po kayo riyan? Pasensya na po, bihira akong tumawag. Sagot pa ni Alisa. Okay lang naman, apo. Ay nako, napakaraming turista rito sa atin. Kung sa bagay, panagbenga na rin. Kamustahan sila ng kanyang lola. Napunta ang usapan sa kanyang mga magulang na maagang namatay. Lola, may naitabi po ba kayong picture nila mama at papa? O kahit po anumang gamit nila? Tanong ni Alisa. Hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Naku apo, pasensya ka na. Matanda na rin ako noon, wala akong naitabi. Pero sabi ko naman sa'yo, diba, kung gusto mong hanapin ang mga kamag-anak mo, ayos lang sa akin. Natigilan si Alisa, parang may malaking puwang sa kanyang pagkatao. Sige po, la. Salamat po. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang naupo sa sala. Tila pinagninilayan ang kakaiba at hindi maipaliwanag na lungkot na nararamdaman niya. Samantala, masayang simula ng date ni Madam Fe at Mr. Reynolds. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga alaala noong kabataan nila at sa mga plano nila sa hinaharap. Love, salamat sa pagbawi mo sa akin ha. Ramdam kong mahal mo pa rin ako. Sabi ni Mr. Reynolds habang nakangiti. Tumango naman si Madam Fe at hinawakan ang kamay niya. Siyempre naman love, ako pa ba? Sagot niya. Habang naghihintay si Mr. Reynolds na bumalik si Madam Fe mula sa CR, dumating ang isa niyang kaibigan. Oh, Reynolds, andito ka pala. Bati nito. Long time no see, namiss ka na ng mga kumpare natin sa negosyo. Oo, date night namin ang asawa ko. Sagot ni Mr. Reynolds na may ngiti at pagmamalaki. It's been a while na nga din ano. Aba, date night? Mabuti naman. Mukhang mas okay ka na ngayon ha. Alam mo, the last time na kinamusta kita kay Fe, sabi niya hirap na hirap daw siya na alagaan ka noon. Sinabi niya pa nga na minsan daw nasusuka siya habang tinutulungan kang mag-freshen up. Pero pinipilit niya kasi mahal ka niya. Napahinto naman si Mr. Reynolds. Napayuho siya habang tila sinusuri ang narinig. Sinundan pa ng kaibigan. Sinabi ko nga sa kanya, hindi ba gano'n naman talaga ang kasal na? In sickness and in health. Kaya I'm really glad that you are in a very nice shape ngayon. Mukhang worth it naman ang lahat. Ngumiti na lang ang kaibigan bago nagpaalam.
Pagbalik ni Madam Fe, napansin niyang tahimik si Mr. Reynolds. Oh, love, okay ka lang ba? Parang malalim yatang iniisip mo. Ngumiti si Mr. Reynolds. Pilit na hindi binabanggit ang narinig mula sa kaibigan. Okay lang ako. Hayaan mo na, sagot niya. Ngunit sa kaloob-looban niya, bumalik ang sakit ng mga alaalang matagal niya nang inilibing. Hindi siya lubusang makapaniwala na magagawang sabihin iyon ng kanyang asawa sa ibang tao. Kinaumagahan, magaan ang sikat ng araw. Ngunit para kay Mr. Reynolds, hindi ito nagsilbing gabay ng magaan na araw. Pagmulat ng kanyang mata, ramdam na agad ang matinding pagkapagod at sakit sa katawan. Tila yata nabigla ang kanyang katawan sa mga pagkain kinain at inuming alak na sinubukan niya sa kanilang dinner date kagabi. Itinulak na lang niya ang sarili upang tumayo. Ngunit kahit ang simpleng pagkilos ay nagiging mahirap. Para bang may bigat na nakakapit sa kanyang buong katawan. Si Alisa na kadalasang nagmamasid mula sa gilid ng kanyang mga amo ay napansin agad ang pagbabago sa katawan ni Mr. Reynolds. Tinutulungan siya ni Alisa na makabangon mula sa kama. Ang mga kamay ni Mr. Reynolds ay nanginginig at mahirap na kumilos. Sir, baka po kailangan niyo na magpahinga muna. Wika ni Alisa habang inaalalayan siya. Parang hindi ko yata kaya mag-therapy ngayon, sagot ni Mr. Reynolds. Habang pilit pinipigilan ng sarili. Lately, napapansin niya ang tila hindi na nagiging epektibo ang kanyang mga therapy sessions. Parang palaging may humahadlang sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw ng maayos at nahihirapan na siyang itulak ang kanyang katawan na magpatuloy. Nagdesisyon si Mr. Reynolds na magpa-check up muli. Sa kanyang pagpunta sa ospital, ang doktor ay nagpakita ng maingat na pagsusuri. Pagkatapos ng ilang tests at exam, ipinaabot ng doktor kay Mr. Reynolds ang mga resulta ng kanyang blood tests. Wala naman ako nakitang mali, Greg. Lahat ng lab results ay normal. Ngunit may mga sintomas ninyo na maaaring dulot ng stress at pagkabigla sa kalusugan. Kaya kung ako sa'yo, dapat ay magpahinga ka at magbantay sa iyong kalusugan. Sabi pa ni Doc Perez. Medyo nabigla si Mr. Reynolds, ngunit kahit papaano ay nakaramdam ito ng kaunting ginhawa. So, ibig sabihin wala naman talagang dapat ikabahala, Doc? Tanong ni Mr. Reynolds, halatang naghahanap ng kasiguraduhan. Oo, Greg, pero kailangan mong maging mas maingat sa iyong kalusugan. Kung patuloy pa rin ang pakiramdam mo, mangyaring mag-therapy ka ng regular at kumain ng tama. Mahirap na kapag lumala pa ang kondisyon mo. We wouldn't want that to happen, right? Habang siya ay papalabas ng klinika, nakasalubong niya ang kanyang abogado. Oh, Greg, kamusta ka na? Tanong ni Martin na tumungo kay Mr. Reynolds. Tumitig sa kanya na para bang may malalim na ibig sabihin. Okay naman ako. I just had my check-up. Sagot ni Mr. Reynolds. Ngunit bago pa man makaalis, nagbalik ang alaala ni Mr. Reynolds tungkol sa sinabi ng doktor. Na nakita niyang magkasama sina Madam Fe at Martin noon sa isang restaurant. Nang tanungin ng abogado, mabilis itong tumugon. Oo, may business nga kami na tinatalakay. Nanghihingi ng legal advice si Fe. Alam mo na, tiwala naman sa akin si Fe dahil pinagkakatiwalaan mo rin naman ako. Bagaman walang masama sa sinabi ng abogado, nagkaroon ng biglaang kaba si Mr. Reynolds. Para bang may nararamdaman siyang hindi tama. At sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit nakakasama si Madam Fe sa abogado niyang si Martin? Anong pinag-uusapan nila na hindi niya alam? Kinabukasan maghapon na muling pinapansin ni Alisa si Mr. Reynolds na tila may masamang pakiramdam pa rin. Matamlay at nangihina ito. Pinaligiran siya ni Alisa ng mga bagay na maaaring magpalakas sa kanya. Pinilit ni Alisa na mag-ayos ng pagkain at mga gamot para kay Mr. Reynolds. Sir, si Ma'am Fe po ang nag-prepare ng pagkain para sa inyo bago siya pumunta sa salon. I hope magustuhan po ninyo. Sabi ni Alisa na medyo kinakabahan sa reaksyon ni Mr. Reynolds. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, nakuha pang magpasalamat ni Mr. Reynolds kay Alisa. Salamat, Alisa. Hindi ko na alam kung paano ko makakayanan kung wala ka. Sabi pa niya.
Ang kanyang boses ay may halong pasasalamat at lungkot. Habang kinakain niya ang pagkain, pinabuksan ni Mr. Reynolds ang telebisyon sa dining table na may mga paborito siyang palabas na nagpapalipas ng oras. Nang ituloy niya ang pagkain, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng gulat kay Elisa. Ang aso na kanilang alaga ay tumaas sa upuan at nahilang isang mangkok ng pagkain. Sa isang iglap, ang aso ay nagpakita ng kakaibang sintomas. Biglang nanghina at bumula ang bibig. Nataranta si Elisa at si Mr. Reynolds ay mabilis na nag-isip ng mga hakbang upang maayos ang sitwasyon. "Halika Elisa, dali! Kailangan natin siyang dalhin sa vet!" sigaw ni Mr. Reynolds. Mabilis nilang dinala ang asong si Max sa pinakamalapit na vet clinic. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagsusuri, inihayag ng vet na ang aso ay nagkaroon ng allergic reaction sa pagkain. Nang makauwi si Mr. Reynolds at Elisa mula sa vet, natagpuan nila si Madam Fe na nagmamadaling maghanda para sa isang business trip. Ngunit nang mamalayan niyang hindi natuloy ang dinner nila at ang aso ay muntik nang mawala ng buhay, agad siyang nag-alala. "Nako, baka naman expired ang gamit na ginamit ko sa pagkain. Hindi ko na talaga na-check. I'm so sorry, but it's a good thing na hindi mo nakain, love," sabi ni Madam Fe, habang iniiwasang mapansin ni Mr. Reynolds ang kaniyang pagkabahala. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, sinabi ni Mr. Reynolds, "Buti na lang, hindi ko nakain." Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat, ngunit may bahid ng matinding kaba. Inutusan pa ni Madam Fe ang mga kasambahay na itapon ang mga ingredients sa pantry at mag-restock na para hindi na maulit ang nangyari. Gayunpaman, simula noon parang hindi na mapakali si Mr. Reynolds. Marami siyang naiisip. Ang mga pag-uusap ni Madam Fe at ang abogado, ang hindi matapos-tapos na business deal, pati na rin ang hindi klarong pangyayari na nagsimulang magbukas sa kanyang isipan. Ang mga ito ay mga tanong na nagsisimulang umukit ng linya ng duda sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, hindi na makatulog si Mr. Reynolds. Hindi siya mapakali, lalo na sa mga usapan na nabanggit niya sa kanyang doktor at kay Martin. Kung may mga bagay na hindi niya alam tungkol kay Madam Fe, paano niya malalaman kung gaanong katotoo ang lahat ng ipinapakita sa kanya? Bakit ang bawat desisyon na ginagawa ni Madam Fe ay puno ng misteryo? Nagpa siya si Mr. Reynolds na gumawa ng hakbang upang tiyakin ang lahat ng nangyayari sa kanilang negosyo. Pinatawag niya ang kanyang sekretary at nagsabi, "Can you please keep a close eye on everything? I want to be informed about everything that's going on, especially with the company." Alam niya na ang sekretary ay tapat sa kanya, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tulong. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay sa mansyon. Ngunit si Mr. Reynolds ay hindi na maling naging payapa. Lahat ng mga taong naglalakbay sa kanyang isipan ay nagsimulang magtulungan upang alamin ang mga sikreto na matagal nang itinago sa likod ng kaniyang mga mata. Matapos ang ilang linggong pagmumuni-muni at patuloy na pagkabahala, isang araw nakatanggap si Mr. Reynolds ng tawag mula sa kanyang sekretarya. "Sir, may nakita akong hindi tama. May open transaction si Madam Fe na hindi related sa kumpanya," sabi ng sekretarya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Naguluhan si Mr. Reynolds at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng transaction?" "Anonymous ang pinapadala ng pera, sir. Wala pong malinaw na detalye. Pero lumalabas po na may mga malalaking halaga ng pera na inililipat at hindi ito bahagi ng negosyo. Hindi ko po ma-cross-check further dahil may codes ng involved na kayo lang din ang nakakaalam." Ang puso ni Mr. Reynolds ay bumilis sa narinig. Wala siyang ibang nais kundi ang malaman kung anong nangyayari sa negosyo at sa asawa niyang si Madam Fe. "Send me the details of everything. Lahat ng transactions at files na meron ka," utos si Mr. Reynolds, sabay taas ng isang kamay at iniwas ang muka sa pagpanik. Nang matanggap ni Mr. Reynolds ang mga files, nagsimula siyang magsuri ng bawat dokumento. Habang binabasa ang mga report, nakaramdam siya ng unti-unting pagkabahala. May mga pangalan na hindi pamilyar. Ang mga detalye ng transaksyon ay mahirap sundan. Pero sa bawat file, sa bawat larawan ng mga transfers, may isang bagay na nagpapagulo sa kanyang isipan.
Lahat ng pinagpapadala ng pera ay hindi kilala, anonymous, at wala siyang kamalay-malay na ganitong mga bagay palang nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Anong nangyayari? Bulong ni Mr. Reynolds sa sarili. Masyado siyang naguluhan sa mga findings. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Isang hindi kilalang koneksyon sa mga transaksyon. Sino mga tao sa likod nito? At bakit hindi niya alam? Hindi na nakontento si Mr. Reynolds sa mga natuklasan. Kailangan niyang makuha ang buong larawan ng kung ano talagang nangyayari. Kaya nagdesisyon siyang kumuha ng private investigator. Sa harap ng mga ebidensyang ipinakita sa kanya, nag-aalala siya na baka hindi na siya matulungan ng kanyang mga kaibigan o mga kasamahan sa negosyo. Umaski ng sekretarya niyang limitado din ang akses sa mga bagay. Ang tanging makikinabang lang siya ngayon ay ang isang eksperto sa paghahanap ng mga hindi pa nakikitang mga bagay. Pagkatapos mag-hire ng investigator, nagsimula agad ang investigasyon. Ilang araw ang lumipas at isang araw ay nakatanggap si Mr. Reynolds ng tawag mula sa investigator. Sir, may mga bagay kaming nahanap na talagang magugulat kayo. Pating inyong asawa ay may kinalaman dito. Ang sinabi ng investigator ay nagpatibay sa lahat ng mga alalahanin na matagal nang binabalewala ni Mr. Reynolds. Matagal na pong may affair si Madam Fe at ang inyong abogadong si Attorney Martin. Meron po sila mga larawan at ebidensya ng kanilang mga pag-uusap at mga ginugol nilang pera. Pati na rin ang mga property na ipinangalan kay Madam Fe. Habang iniisa-isa pa ng investigator ang mga detalye, hindi na kayang kontrolin pa ni Mr. Reynolds ang kanyang emosyon. Ang puso niya ay parang tinusok ng isang matalim na pangil. Pati ang pera ko? Pati ang mga properties ko? Tanong ni Mr. Reynolds. Ang boses niya ay halos mag-iba. Hindi niya na alam kung anong dapat niyang gawin o kung paanong magsimula. Nakita rin namin na may money trail na nagmula sa inyong mga accounts at lumalabas ng mga pondo ay ginagamit sa iba't ibang mga lugar at ipinapangalan kay Madam Fe. Patuloy pa ng investigator habang ipinapakita ang mga detalye ng mga transaksyon. Kahit ang mga properties na akala ninyo ay sa inyo, ipinangalan na rin po kay Madam Fe. Kaunti pa, and you would be left with nothing, sir. Bumagsak ang mga salitang yon kay Mr. Reynolds, tulad ng isang malupit na hampas. Ang bawat pangyayari, ang bawat takbang na ginagawa niya sa buhay ay tila nawawala sa kanyang mga kamay. Si Madam Fe, ang kanyang asawa, ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, ay niloko siya sa lahat ng aspeto. Hindi niya na kaya mag-isip ng maayos. Iniisip niya na ang buhay nila mag-asawa ay isang magandang kwento ng pag-ibig. Ngunit ngayon, tila ba ang buong mundo niya ay binabago sa mga hindi inaasahang kaganapan. Si Mr. Reynolds ay nagtangkang magsalita sa investigator, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay tila nagsimula ng magtulungan sa pagbagsak ng kanyang mga kamay. Agad siyang nagtakip ng kanyang dibdib. Parang ayaw niyang tanggapin ang lahat ng nangyari. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Mr. Reynolds, naiintindihan ko po na mahirap ito. Ngunit kailangan po ninyong malaman ang lahat ng to. Wika ng investigator habang iniiwasan ang pakiramdam ng awa kay Mr. Reynolds. I think it's time for you to hire a new lawyer, sir. Nagmumukhang hindi matanggap ni Mr. Reynolds ang lahat ng impormasyong ito. Pinagtaksilan ako, sabi ni Mr. Reynolds. Ang tinig ay nag-uumpisa nang magpagal sa bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin ni Fe. Hindi ko akalain. Ang mga salitang ito ay parang mga puting ulap na bumabalot sa kanyang utak. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga bagay at ang mga tanong ay nagsimula ng magtulungan upang magdulot ng kalituhan. Puno ng emosyon si Mr. Reynolds. Lahat ng nararamdaman niyang pagkatalo at pagkabigo ay nagsanib sa isang lugar ng pagkasira. Tumayo si Mr. Reynolds mula sa kanyang pwesto at kumuha ng isang tasa ng tsaa na matagal nang nakatabi sa mesa. Nang inumin niya ito, napansin ng investigator ang kanyang kilos. Sir, di ba po may sakit kayo? Bakit po ninyo iniinom ang tsaa na yan? Nagtaka naman si Mr. Reynolds at sumagot.
Hindi ba herbal yan? Hindi sinagot ng investigator agad. Ngunit sa halip ay tumingin siya kay Mr. Reynolds ng may malalim na pag-aalala. Sir, hindi po iyan basta herbal na tsaa. May halo po yung substance na nakakapagpahina ng puso. Ang ibig sabihin, technically, ay lason po iyan. Banned na po ito sa ibang mga bansa, pati na sa Pilipinas. Ang balita ay parang tumama kay Mr. Reynolds na agad na napaluhod sa kanyang pagkabigla. Ibinigay ito ni Fez sa akin. Tanong ni Mr. Reynolds, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Yes, sir. And I think it's time to reconsider everything and hire someone you can trust. Sagot ng investigator, na malungkot naman na tinitigan si Mr. Reynolds. Mukhang may plano pa talaga all along ang asawa ninyo. And I'm really sorry you had to find out this way, sir. Sa harap ng mga ebidensyang hawak ng investigator, niyakap ni Mr. Reynolds ang sakit na dulot ng pagkatalo. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya, si Madam Fe at ang abogado at matalik din niyang kaibigan na si Martin, ay siya palang nagbigay sa kanya ng pinakababigat na pananakit. Maluha-luha ay hindi na siya makapagsalita. Habang ang mga tanong na nagsimulang maliit na duda ay naging malaking katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Ang mga pangyayari ay bumangon sa galit na hindi kayang pigilan ni Mr. Reynolds. Matapos ang mga tinding paghihirap at mga impormasyon, nakuha mula sa investigator, ang kanyang isipan ay puno ng sakit at puot. Hindi na niya kayang patawarin ang mga nagawa ng kanyang asawa, si Madam Fe at ang abogado na siyang naging kasabwat pa sa mga lihim na itinago nila. Hindi na siya magtatagal at papayag pa na manatili ang mga pang-aabuso at kalokohan na ito sa kanyang buhay. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong buhay na puno ng panininlang. Kailangan niyang gawin ang tama. Hindi sapat ang ebidensya na meron siya. Nais niyang makuha ang buong katotohanan at ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang tao at bilang asawa na iniwan at naloko. Kaya nagdesisyon si Mr. Reynolds na kumuha ng bagong abogado. Isang eksperto sa mga kasong may kinalaman sa negosyo at kasal. Dahil sa galit at hindi maipaliwanag na sakit, hindi niya inisip pa ang mga posibleng epekto. Kumuha siya ng mga legal na hakbang upang wakasan ang lahat ng ito. Ang mga hakbang na kinuha ni Mr. Reynolds ay ang mga sumusunod. Una, pinawalang bisa niya ang posisyon ni Madam Fe sa kumpanya, na kung saan siya ang naging responsable sa mga may hawak sa lahat ng negosyo ng pamilya. Ang mga desisyon ni Madam Fe na hindi naaayon sa interes ng pamilya ay nagbigay daan para siya'y matanggal sa posisyon ng may-ari ng negosyo. Kasabay nito, pinasa ni Mr. Reynolds ang mga properties na Madam Fe. Kung babalikan ng kasaysayan, lahat ng ari-arian at lupa na iniwasan ni Madam Fe at itinaguyod para sa sarili ay pawang itinuturing niyang bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit nang makita niyang ginagamit ang mga ito upang magtago ng mga yaman at magkaroon ng mga lihim na transaksyon, siya ay nagdesisyon na alisin ang mga ari-arian mula kay Madam Fe at ipadala sa tamang mga pangalan. Para sa kanya, walang ibang may karapatan sa mga ito kundi siya. Lahat ng nagawa ni Madam Fe sa kanya ay nagbigay daan sa mga hakbang na iyon. Ngunit, hindi lamang ito ang pinaglaban ni Mr. Reynolds. Nagdagdag siya ng mga kaso laban kay Madam Fe at sa kanyang abogado, estafa, pangangalunya at kahit pagtatangka sa pagpatay. Ang mga ebidensya laban sa kanila ay matibay at tiyak na magdudulot ng malupit na kalalabasan. Ngunit higit sa lahat, naghain si Mr. Reynolds ng annulment case na ipinaglaban niya ng buong lakas. Inisip niya na kung hindi siya maaaring pakasalan ng isang taong may ganitong lihim, at kung hindi siya matutulungan ng kanyang asawa, kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito sa legal na paraan. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na kayang maghintay pa ni Mr. Reynolds. Pinili niyang subaybayan ang bawat galaw ni Madam Fe at ng kanyang abogadong si Martin. Ang mga hakbang na kanyang ginawa ay nagresulta sa isang malupit na tagpo na magbabalik ng buong sigla at seguridad sa kanyang buhay. Ang mga impormasyon na nakuha mula sa mga sikreto ng mga kasamahan ni Madam Fe ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang magplano ng husto.
Nang dumating ang tamang pagkakataon, isang araw ay nakita si Madam Fe at ang abogadong si Martin. Ayon sa impormasyon, magkasama ang dalawa sa isang lugar na puno ng pagnanasa at malupit na hangarin. Walang kaalam-alam si Madam Fe at si Martin na ang mata ni Mr. Reynolds ay nakasunod sa kanila. Nang makita nilang dalawa, agad niyang inutusan ng kanyang abogado na kumilos. Noong oras na yon, sumunod na si Mr. Reynolds at pinahuli niya na ang dalawa. Ang presinto ay naging lugar kung saan magsisimula ang lahat ng pagkakasala at pagsisisi. Habang naghihintay si Mr. Reynolds na madala ang dalawa sa lugar ng pag-uusig, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga pulis na nagsasabing hawak na nila si Madam Fe at ang abogado nito. Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa parehong oras, natagpuan niyang may isang pagnanasa sa puso na siyang nagbigay ng lakas sa kanya. Pagdating ng dalawa sa presinto, makikita si Madam Fe na hindi makapaniwala sa mga pangyayari. "Thank God, nandito ka na. Bakit kami hinuli ng mga yan?" tanong ni Madam Fe habang halatang naguguluhan. Ang mga mata naman ni Mr. Reynolds ay puno ng galit at sakit. Ang dating asawang iniisip niyang kakampi ay nagkaroon ng isang lihim na kalakaran sa likod ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Lumingon si Mr. Reynolds sa mga pulis at sa kanyang mga abogado at walang kalaban-laban na nagsabi, "Wala na ako interes sa hearing. Ikulong na sila." Wala nang ibang maririnig mula sa kanya, kundi ang mga salitang yon na nagtatapos sa isang malupit na kabanata ng buhay niya. Ibinaba niya ang kanyang mata at iniwasan ang galit ni Madam Fe na nakatingin sa kanya. Nagulat at nagwala si Madam Fe. Ang galit na hindi niya kayang pigilin ay lumabas. "Bakit mo ginagawa to sa akin, Greg? Hindi ko inisip na kaya mong gawin to sa akin. Ipinagpalit ko ang lahat para sa atin," sigaw ni Madam Fe. Ang tinig niya ay puno ng galit at kalungkutan. "What did I do? Martin and I did nothing wrong," giit pa ni Madam Fe. Hindi na nakapagsalita pa si Mr. Reynolds. Ibinaba niya ang ulo at tinitigan ang mga ebidensya na daladala niya. Ngayon ay buo na ang lahat ng piraso ng mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Hindi na siya natatakot at hindi na siya magpapadala sa sakit. Nagsimula siya magsalita, ngunit hindi na sa galit. Ang kanyang mga salita ay may kasamang pagluha na tumatagos sa kanyang puso. "Fe," nagsimula si Mr. Reynolds. Ang boses niya ay marahan ngunit matalim. "Ang mga lihim na itinago mo mula sa akin, ang mga kasinungalingan na pinalaganap mo, at ang mga tinagong pagkakasala mo, hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng yan. Akala ko ba tayong dalawa? Magkasama, magka-partner. Pero tinanggi mo ako sa huli." "Greg, what do you mean?" "I know about the affair, Fe. At alam ko rin na binabalak yung patayin ako." Wika pa ni Mr. Reynolds. "I cannot believe na magagawa mo sa akin yan." "That's not true, Greg. Yes, I may have cheated on you pero I didn't try to kill you," apela pa ni Madam Fe. Ibinaba ni Mr. Reynolds ang mga ebidensya. Naroon ang lahat ng ebidensyang nakalap niya laban kay Fe at kay Martin. Isinurrender din ni Greg ang mga basyo ng tsaang pinapainom sa kanya ni Fe na na-verify nga bilang inuming naglalaman ng lason. Nanlalaki pa ang mga mata ni Fe, nanikip ang dibdib, at mistulang hindi makapaniwala na doon na matatapos ang lahat. 15 years, Fe. 15 years. Itinapon mo ang lahat. Halos madurog na rin ang puso ni Greg. "You cannot do this to me, Greg. Hindi mo kaya mabuhay nang wala ko. Hindi mo to magagawa sa akin. I am your wife," hiyaw ni Fe sa kanya. Habang nagsasalita siya, bumuhos sa mga luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit at sakit. "Hindi ko na kaya magpatuloy pa, Fe. Pero gusto ko lang malaman mo na kaya ko. Kahit wala ka." Tinitigan niya si Madam Fe at ang kanyang abogado at dating matalik na kaibigan. Pagkatapos ay tumalikod. Hindi makapaniwala na nagawa siyang pagtaksila ng mga mahahalagang tao sa kanyang buhay.
Habang iniwan niya ang lugar, bumalik sa kanyang mga nararamdaman. Si Mr. Reynolds ay patuloy na naglalakad patungo sa katotohanan. Ang mga tanong na noon ay nagpatuloy sa pag-alon ay unti-unting natutugunan. Walang makakapantay sa sakit ng isang taong pinagtaksilan. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang magpatuloy at maglakad ng mag-isa. Si Mr. Reynolds ay patuloy na lumalaban para sa kanyang mga karapatan, para sa kanyang dignidad. Masakit man sa kanya ang ginawang pagtataksil ng kanyang asawa, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, kahit pa mag-isa. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas, ngunit ang mga linggong yon ay nag-iwan ng matinding sugat sa puso ni Mr. Reynolds. Si Madam Fe, ang asawa na naging katuwang sa buhay at negosyo, ay hindi na bumalik sa mansyon. Hindi niya alam kung anong nangyari at bakit gano'n na lang naging kabilis at dali ang lahat. Ngunit ang lahat ng mga tanong ay bumabalot sa kanyang isipan. Kasabay ng pagkawala ng kanyang asawa ay ang pagkawala ng kanyang sigla at lakas. Hindi na siya tulad ng dati. Ang tao na puno ng pag-asa at ng mga pangarap. Ang mga mata ni Mr. Reynolds ay puno na ng lungkot. At ang kanyang katawan ay tila hindi na kayang lumaban pa. Nangihina siya, hindi makakain, at hindi kayang maglakad ng maayos. Si Alisa bilang tagapag-alaga ay nag-aalala ng sobra sa kalagayan ng kanyang amo. Alam niyang hindi na maganda ang kondisyon ni Mr. Reynolds at hindi na siya tulad ng dati. Araw-araw, sinisigurado niyang naaalagaan siya ng maayos. Ngunit may mga pagkakataon na hindi niya kayang takpan ng lahat ng sakit na dulot ng pagkawala ni Madam Fe. Hindi niya rin alam kung paano siya makakatulong upang mapawi ang sakit ng kanyang amo. Wala siyang magawa kundi maghintay at mag-alaga. Isang gabi nang magdesisyon si Alisa na dalhan si Mr. Reynolds ng pagkain at gamot. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Bago siya kumatok sa pinto ng kwarto ni Mr. Reynolds, narinig niya ang malungkot na tunog ng mga pag-iyak mula sa kabilang silid. Nagdalawang isip siya kung papapasukin ng kanyang amo o hindi. Ngunit sa huli, pinili niyang pumasok upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagpasok ni Alisa sa kwarto, nakita niya si Mr. Reynolds na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng luha. Hawak niya ang kahon na dati niyang nakita sa isang aparador sa kwarto. Alam ni Alisa na may malalim na kwento na nakatago roon. Ngunit hindi niya akalain na ang mga sikreto ni Mr. Reynolds ay ganoong kabigat. "Okay lang po ba kayo, sir?" Tanong ni Alisa ng dahan-dahan. Nakaramdam siya ng pag-aalala at matinding simpatsya sa kanyang amo. Alam niyang hindi na ito ang ordinaryong araw na nakasanayan nilang magkasama. Nakita niya ang pagkatalo at sakit na tinitimpi ni Mr. Reynolds. Tahimik na umiling si Mr. Reynolds at tinanguan siya. Ipinagpatuloy ang pagsasalaysay ng mga saloobin na matagal na nakakulong sa kanyang puso. "Alam mo, Alisa," nagsimula siya. Ang tinig ay puno ng bigat at kahinaan. "Dati, meron akong pamilya. Isang asawa at isang anak. Maayos ang buhay namin. Masaya kami. Ngunit isang araw nangyaring hindi inaasahan. May naging aksidente sa kalsada at hindi ko na matandaan ang lahat. Pero ang asawa ko, siya ang namatay. At ang anak namin." Napahinto siya saglit at ang mga mata ni Mr. Reynolds ay tila nanlalabo sa alaala ng matinding sakit. "Ang anak namin, namatay rin siya. Pero wala ni isang bakas ng katawan. Hindi namin siya nahanap. Parang nawala na lang siya sa isang iglap. Baka nahulog sa bangin." Si Alisa naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Wala siyang ideya na may ganito palang matinding sakit na nakatago sa puso ng kanyang amo. Hindi lamang ang pagkawala ng asawa ang sumira kay Mr. Reynolds, ngunit pati na rin ang hindi niya makitang labi ng kanilang anak. Ang sugatang puso ni Mr. Reynolds ay hindi pa rin nakaka-recover mula sa mga pangyayaring yon. Pagkatapos ng lahat ng yon, Alisa, nagpatuloy si Mr. Reynolds. "Hindi ko na alam kung paano magsisimulang muli. Walang saysay ang lahat. Kaya nahirapan ako magpatuloy. Hanggang sa makilala ko si Fe. Inisip ko, baka siya nang sagot sa aking paghihirap kaya
Kaya siyang aking pinili. At sa loob ng mahigit 1 dekada, akala ko talaga'y kami na. Wala na makakapigil. Naging magkasama kami. Sa kabila ng sakit ko, akala ko, ito nang pagtatapos ng paghihirap ko. Ngunit hindi pa pala. Maling-mali pala ako. Habang nagsasalita siya, unti-unting bumabalik ang mga alaala na magkasama pa sila ng kanyang unang asawa at anak. Lahat ng mga pangarap ay parang naglaho sa isang iglap. Si Madam Fe, ang kanyang pangalawang asawa na pinaniniwalaan niya nagmamahal ng tunay sa kanya, ay nagdulot lamang ng mas matinding sugat sa kanyang puso. At hindi niya inaasahan na magiging bahagi siya ng mga lihim na iyon. Si Alisa na hindi nakapagsalita sa mga sandaling yon ay nagpatuloy lamang sa pag-aalay kay Mr. Reynolds. Sinubukan niyang aliwin ang kanyang amo sa pamamagitan ng isang banayad na tinid at nag-alok ng ginhawa. Huwag po kayo mag-alala, sir. Nandito po ako para sa inyo. Naniniwala po ako malalampasan niyo rin po ang lahat. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi kayang magpagaan ng lahat ng sakit. Si Mr. Reynolds ay tuluyang sumabog sa kanyang mga luha. Alisa, hindi ko kaya magpatuloy. Hindi ko kaya mag-isa. Wika niya habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lumapit si Alisa kay Mr. Reynolds at niyakap siya ng mahigpit. Sa mga sandaling yon, nagtakip ang kanyang mga mata ng mga luhang hindi niya na kayang pigilan. Ang sakit ni Mr. Reynolds ay parang tinatangay na ng agos at si Alisa ay hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ngunit alam niya na ang kanyang pagyakap at pagiging naroon para sa kanyang amo ang isang bagay na makakatulong sa kanya. Si Mr. Reynolds ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ko na alam, Alisa. Sagot niya. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan at pangungulila. Bawat araw, parang naaalala ko pa ang mga nangyari. Bawat gabi, hindi ko matanggal sa isipan ko ang mga bagay na nawawala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to. Pagtapos nilang magyakap, si Alisa ay tumayo at napansin ang isang bagay. Habang inaayos niya ang pagkakaupo ni Mr. Reynolds, nakita niyang may balat sa braso nito. Isang balat na mukhang pamilyar. Isang piraso ng balat na halos kapareho ng hugis ng kanyang anak. Ang pagkakita ni Mr. Reynolds sa naturang balat na ito ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na natagpuan ni Mr. Reynolds sa balat na iyon ni Alisa at mga alaala ng kanyang anak ay nagbigay ng matinding pagkakabagabag sa kanyang katawan. Hindi niya kayang sagutin ang mga tanong ni Alisa noon. Ngunit alam niya ang naturang balat na ito ay may mas malalim na kahulugan. Sa mga gabing yon, habang patuloy na pinipilit ni Mr. Reynolds na magsimulang muli, si Alisa ay nagnanais na makahanap ng paraan upang pagaanin ang kanyang pasanin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga sugat na dulot ng mga alaala ay patuloy na nagpapahirap sa kanilang dalawa. Si Mr. Reynolds ay patuloy na binabalot ng mga katanungan. Ang mga araw na puno ng sakit at kalungkutan ay tila hindi natatapos. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi niya na kayang isang tabi pa ang nararamdaman niyang pagkadismaya at pagkabigo. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam. May mas malaking lihim na naghihintay na ilantad sa kanya. Mula sa mga investigasyon at mga patuloy na pagsubok na ginawa ni Mr. Reynolds upang malaman ang mga lihim na Madam Fe, hindi niya inaasahan na ang huling piraso ng palaisipan ay magdadala sa kanya sa isang nakatagong katotohanan. Ibinukas sa kanya ng isang pribadong investigador ang isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Si Alisa, ang kanyang tagapag-alaga, ay anak niya. Habang binabasa ang mga dokumento at mga ulat na ipinadala ng investigador, parang isang malakas na suntok ang sumabog sa kanyang dibdib. Ang mga larawan ng isang batang babae na niligtas mula sa aksidente, ang mga ulat ng mga saksi na nakakita sa isang pagkakabasag ng kotse at isang maliit na sanggol na natagpuan, ay tila nagpapatunay ng isang katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ni Mr. Reynolds. Nagdesisyon si Mr. Reynolds na magtungo sa Baguio kasama ang kanyang asawa.
Isang simpleng biyahe lamang. Ngunit hindi alam na ang kanilang buhay ay magbabago. Magpakailanman. Habang nagmamaneho si Mr. Reynolds at ang kanyang asawa ay nakaupo ito sa likod. Hindi nila inasahan ang malupit na pangyayari na magdudulot ng matinding pagsubok sa kanila. Nagkaroon ng malupit na aksidente sa kalsada. Ang sasakyan nila ay tumagilid at ang asawa naman ni Mr. Reynolds ay agad na namatay. Si Mr. Reynolds sa kabila ng matinding pinsala ay nakomatose at hindi na nagising sa loob ng maraming buwan. Habang siya ay nakaratay, ang kanilang anak, isang sanggol na babae na naiwan sa kotse, ay hindi na narescue ng mga rumisponde. Ang mga magsasaka na malapit sa lugar ng aksidente ay nakakita ng maliit na sanggol sa loob ng kotse at agad nilang isinagawa ang tamang hakbang. Dinala nila ang bata sa pinakamalapit na ospital at iniulat sa mga otoridad ang insidente. Wala nang natagpo ang ibang miyembro ng pamilya, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakaligtas ang bata. Ang mga magsasaka sa kabutihang palad ay nagpasya na hindi ito report pa sa mga otoridad. Sila na mismo ang nag-alaga, nagpalaki at bumuhay sa bata. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang bata at kung sino mga magulang nito. Bata ay pinangalanan nilang si Elisa at pinalaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Ang mga taon ay dumaan at si Elisa ay lumaki sa mga kamay ng mga magulang ng magsasaka. Ngunit hindi nila sinabi sa kanya ang katotohanan. Sa halip, itinuturing nila siyang isang sariling anak at pinalaki nila siya ng walang anumang lihim na ibinahagi. Naging magkasama sila bilang pamilya. Ngunit sa mga mata ni Elisa, walang alinlangan na siya nga ay may nakatagong kwento. Ang mga otoridad hindi na naghanapan ng iba pang kamag-anak ng bata. At dahil nga wala namang ibang matukoy na magulang para kay Elisa, naging ganap na siyang anak ng magsasaka at lumaki sa kanilang pangangalaga. Si Lola na nagsasabing siya ay nag-alaga kay Elisa ay hindi pa rin pala tunay na lola. Isa lamang siyang matandang babae na nag-akto bilang pangalawang ina ng bata. At sa mga taon ng pagpapalaki sa kanya, hindi ipinakita ng lola ni Elisa ang anumang bagay na magbibigay hudyat kay Elisa na siya nga ay may ibang pamilya noong una. Pero hindi kalauna na inamin din niya kay Elisa ang totoo. Kaya nga payag ang kanyang lola na hanapin niya ang tunay niyang pamilya kung kanya mang naisin. Ayaw ipagkait ng lola ni Elisa sa kanya ang pagkakataon na yun. Pagkatapos matuklasan ang lahat ng impormasyon, nagsimula na ring magbago ang takbo ng mga pangyayari sa buhay ni Mr. Reynolds. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Elisa na siya ay tunay niyang anak. Ngunit isang bagay ang tiyak. Wala nang ibang paraan kundi ang magkaalaman na sila ay mag-ama. Ang mga lihim na matagal nang itinago ay bumangon at nagsimulang maglatag ng mga kasaysayan na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Isang hapon matapos ang lahat ng pagkabigla, nagdesisyon si Mr. Reynolds na kausapin si Elisa. Matapos ang isang matinding pagtanggap ng sakit, ang katotohanan ay kailangan ng mapatid. "Pwede ba kitang kausapin, Elisa?" Tanong ni Mr. Reynolds. Ang boses ay puno ng pag-aalala at kalituhan. Hindi siya sigurado kung paanong sisimula ng pagsasabi ng mga bagay na matagal nang nakatago sa kanya. Si Elisa ay naglakad papunta kay Mr. Reynolds at nagtaka ang mga mata. "Oo naman po, sir," sabi ni Elisa. Ang kabuntot na sigla sa kanyang mata ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na emosyon. "Ano po bang nais ninyong sabihin?" Hinawakan ni Mr. Reynolds ang kanyang ulo. Nahirapan siya sa pagsasabi ng mga susunod na salitang ilalabas mula sa kanyang bibig. "Elisa, hindi mo ba naisip na may mga nangyaring mas malalim na koneksyon natin?" Tumango siya. Ang mga mata niya ay puno ng pangarap at kalituhan. "Ano ang ibig sabihin niyo, sir?" Naguguluhan at puno ng pagtatakang tanong ng dalaga. Medyo nakaramdam pa ng kaba dahil iba ang tono ng pananalita ni Mr. Reynolds. "Ito ay magiging mahirap para sa'yo. Ngunit kailangan mong malaman," sabi ni Mr. Reynolds habang nilalabas ang mga papeles na ipinadala sa kanya ng investigador. "Elisa, ikaw ay hindi lang isang tagapag-alaga lamang. Ikaw ay aking anak."
Ang mga salita ni Mr. Reynolds ay parang isang kidlat na dumaan kay Elisa. Hindi niya agad naintindihan ang kahulugan ng mga salitang yon. Ha? Nanginginig na tinanong ni Elisa. Paano? Ano pong ibig mong sabihin? Ipinakita ni Mr. Reynolds ang mga dokumento at ebidensya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan, ngunit may kapayapaan sa kabila ng lahat. Ang mga litrato ng kanyang asawa, ang aksidente at ang batang si Elisa, lahat ay nagpatunay ng isang hindi inaasahang katotohanan. Lalo lang nagpatibay ang katotohanan nang ipakita na ni Mr. Reynolds ang resulta ng DNA test. Si Elisa ay tumingin sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi niya kayang tanggapin agad ang lahat ng impormasyon. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, nakita niya na si Mr. Reynolds, ang kanyang amang hindi nakilala noon, ay nagmamahal sa kanya. Ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Kayo po ang tatay ko? Kayo po ang tunay kong pamilya? Anak niyo po ko? Maluhaluhang wika ni Elisa. Tumango si Mr. Reynolds. Kakaibang lukso ng dugo ang naramdaman niya ngayon. Kapwa bumuhos ang luha ng dalawa. Mga luha at damdaming naipon sa katagalan. Ang mag-amay nagyakap ng mahigpit. Si Elisa, na hindi alam ang nangyari sa kanyang buhay, ay muling nakatagpo ng isang pamilya. Isang ama na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. At si Mr. Reynolds, matapos ang lahat ng pagsubok, ay natagpuan ng isang anak na matagal niya nang nawala. Sa mga sandaling yon, natutunan nilang mag-ama na bagaman puno ng sakit at kalungkutan ng nakaraan, mayroon pa ring bagong simula para sa kanila. Si Elisa at Mr. Reynolds ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at paghilo mula sa mga sugat na dulot ng nakaraan. Matapos ang mga buwan ng paghihirap at sakit, muling natagpuan ni Mr. Reynolds ang kanyang lakas. Ang mga sugat sa kanyang puso, bagamat hindi ganap na nawala, ay nagsimulang maghilom. Ang bawat araw ay mas magaan kesa sa mga nakaraang taon ng kalungkutan at pangungulila. Ang buhay na tila isang madilim na landas ay nagsimulang magbukas ng mga bagong posibilidad at bagong pag-asa. Sa wakas, matapos ang mahirap na proseso ng pagpapagaling, ay muling nahanap ni Mr. Reynolds ang kaligayahan sa buhay. Muling bumangon mula sa pagkadismaya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo at nang maglaon, ipinasa na rin ang ilang responsibilidad sa kanyang anak na si Elisa. Dahil sa patuloy na pagsusumikap at dedikasyon ni Elisa, tinanggap siya ng kanyang ama upang pamahalaan ang isa sa mga pangunahing branch ng kanilang kumpanya. Para kay Elisa, isang malaking hakbang ito sa kanyang buhay. Ito ang magbibigay daan sa kanya upang ipagpatuloy ang legacy ng kanyang ama at ipakita na kaya niyang magtagumpay. Hindi lamang bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang tunay na tagapagmana. Masaya at puno ng excitement. Sinalubong ni Elisa ang kanyang unang araw bilang branch manager. Sa kanyang mga mata, ang mga pagkakataong ito ay tila isang bagong simula. At ang mga pangarap na dating malabo ay naging mas malapit sa kanyang mga kamay. Itinuturing yung isang malaking karangalan na magtrabaho para sa negosyo ng kanyang ama at maging isang bahagi ng pamilya na dati niyang pinapangarap. Upang ipagdiwang ang bagong simula ni Elisa, nag-organisa si Mr. Reynolds ng isang welcome party sa kanilang kumpanya. Lahat ng mga empleyado, kasama ang mga board members at ilang kaibigan mula sa business sector ay inaanyayahan upang magdiwang sa tagumpay ni Elisa. Lahat ay masaya at si Elisa, bagamat may kabang nararamdaman, ay hindi maiwasang umiti. Ito na ang pagkakataon niya upang ipakita ang kanyang kakayahan sa harap ng lahat. At ipinagpapasalamat niya ang suporta ng kanyang ama sa bawat takbang na kanyang ginagawa. Habang nagaganap ang kasiyahan, napansin naman ni Mr. Reynolds ang kanyang dating therapist na dumating sa party, ang binatang si Neil. Kilala ito ni Elisa dahil sa mga nakaraang taon ng pagtulong sa kanyang ama upang gumaling. Hindi maipaliwanag ni Elisa ang nararamdaman. Nagkaroon siya ng kaunting kabog sa puso.
Marahil ito ang unang pagkakataon na makikita niyang magkasama ang isang tao na malaking naging epekto sa buhay ng kanyang ama. Si Mr. Reynolds na may kasamang ngiti sa kanyang mukha ay hindi pwedeng palampasin ang pagkakataon na ipakilala ang therapist kay Alisa. Alisa, gusto kong ipakilala sa iyo ulit si Neil, sabi ni Mr. Reynolds. Naaalala mo pa ba siya? Siya yung tumulong sa akin upang gumaling. At sana, ito na ang perfect timing para sa inyong dalawa. Neil, ibinibigay ko ng basbas ko, ha? Habang pinakilala ni Mr. Reynolds ang therapist, namula naman si Alisa sa hiya. Si Neil naman, bagamat namumula at nahihiya rin, ay may malumanay na aura at isang magaan na personalidad. Nang magkamay sila, hindi maiwasan ni Alisa ang magkatutok ang kanyang mga mata sa mga bulaklak na dala ni Neil para sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, ngunit sa loob niya, masaya siyang makita ang mga tao sa buhay ni Mr. Reynolds ay nagmamalasakit sa kanilang pamilya. Matapos ang ilang oras ng pagdiriwang, iniiwasan ni Alisa ang mga mata ng mga kasamahan at naghahanap ng paraan upang makapagpahinga. Ngunit habang naglalakad siya palayo mula sa gitna ng party, napansin niyang hindi siya pwedeng iwan ni Mr. Reynolds. Nagpa siyang lumabas sa veranda ng building at naroon si Neil, ang therapist na tila hindi alam kung anong sasabihin. Alam mo, sabi ni Neil habang iniiwasan ang mata ni Alisa, matagal na kitang gustong makausap, Alisa. Kahit noong bilang tagapag-alaga, alam ko may kakaibang kagustuhan akong makita kang masaya. Nag-aalangan siya ngunit nagpatuloy. Sa totoo lang, nilulook forward ko palagi kapag therapy sessions. At hanga ako sa iyo, Alisa, dahil alam kong malakas ka at marami ka pang kayang gawin. Ako, gusto ko lang sana na makita ka magtagumpay kung pahihintulutan mo. Namula si Alisa sa narinig. Hindi niya akalain na may mga tao pa, kabilang si Neil na nagmamalasakit at nagiging bahagi ng kanyang buhay sa ganitong paraan. Thank you, Neil. Grabe, sagot ni Alisa. Hindi malaman kung paanong tumugon ng maayos. Nakita ni Mr. Reynolds mula sa isang distansya ang kanilang pag-uusap. Masaya siyang makita na magaan ang pag-uusap ng kanyang anak at si Neil. Sa mga sandali yon, naisip niyang kung gaano siya pinalad na magkaroon ng pamilya at mga kaibigan na nagmamahal sa kanya at kay Alisa. Saksi siya sa bawat akbang na ginawa ng kanyang anak. At ngayon ay nakikita niya itong tumatayo bilang isang matagumpay na branch manager. Habang pinagmamasdan ni Alisa na nakikipag-usap kay Neil, napuno siya ng kaligayahan. Hindi lamang siya ang ama na natagpuan ng kanyang anak, kundi ang ama na nagsimulang muli kasamang isang pamilya na mahal siya. Hindi na siya mag-iisa at sa kanyang mga mata natagpuan niya na ang lahat ng kinakailangan sa buhay, pag-ibig, pamilya at pag-asa. Matapos ang gabing yon, isang bagong simula ang nagbukas kay Alisa. Hindi na siya lamang isang tagapag-alaga. Siya ngayon ay may makulay na landas na tatahakin bilang isang ganap na branch manager at bilang isang anak na mapagpalaganap ng pangalan ng kanyang pamilya sa buong industriya. Si Mr. Reynolds habang pinagmamasdan ng kanyang anak na masaya at matagumpay ay hindi na kailanman nagduda na ito nga ang tamang landas para sa kanilang pamilya. Hindi lang siya naghanap ng tagapagmana para sa kanyang negosyo, kundi naghanap din ng pamilya at pagmamahal na matagal nang nawala. Sa mga mata ni Mr. Reynolds, ang gabi nagsilbing simbolo ng kanilang tagumpay at pag-asa. Ito ang kanilang pagkakataon upang magsimulang muli. At si Alisa sa pamamagitan ng pagiging branch manager ay magsisilbing liwanag na maghahatid sa kanila sa mas magaan at matagumpay na bukas. Success sa kanilang bagong simula bilang mag-ama, nagsimula na silang magsulat ng bagong kabanata ng kanilang buhay, puno ng bagong pag-asa at tagumpay. Isang maliwanag at magandang umaga, ang hangin ay presko na may banayad na hangin na dumadaan sa matataas na puno ng kagubatan. Ang lugar ng kasal na itanayo sa gitna ng malawak na hardin at mga namumulaklak na mga bulaklak ay isang pangarap na natupad.
Ang malalambot na petals mula sa mga cherry blossoms ay nahulog. Bumubuo ng isang carpet ng puti at rosas sa ilalim ng maringal na arko na nagbigay daan sa pasilyo ng kasal. Ang mga bisita ay nakaupo na, sabik at naghihintay habang nag-aantabay sa pagdating ng bride. Si Alisa ay nakatayo sa kanyang dressing room at ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig habang hinahaplos ang malasot lang dantel ng kanyang wedding gown. Ito ang parehong wedding gown na isunuot ng kanyang ina, ang tunay niyang ina, noong maraming taon nang nakalipas. Bahagi ito ng kanyang nakaraan, ngunit ngayon ay sumisimbolo na ng kanyang hinaharap. Ang parehong dantel na minsang humaplos sa mga kamay niya noong siya ay sanggol, ngayon ay nagdadala na ng isang bagong kahulugan sa pinakamatinding sandali ng kanyang buhay. Handa ka na ba, Alisa? Ang boses ni Mr. Reynolds ay malumanay mula sa pintuan. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha puno ng nag-uumapaw na saya at emosyon. Ang puso niya ay may halong pagmamahal, malasakit at nostalgia, at saya. Ang anak niya ay mag-aasawa na. Ang batang buong akala niya hindi niya na makakadaog pang palad pang muli. Ngayon ay magiging ganap na ang babae. Handa na magsimula ng bagong buhay. Tumango si Alisa at ngumiti. Ang mga mata niya ay kumislap ng mga luhang hindi pa tumutulo. Oo, Dad. Ready na po ako. Ikakasal na ako, would you believe it? Ngumiti si Mr. Reynolds. Ang mga mata niyang malungkot pero puno ng pagmamahal. Ang ganda mo, Alisa. Ang laki na ng pinagbago mo. Si Neil ay isang maswerteng tao. Sino nga namang mag-aakala, no? Crush mo lang dati ang therapist ko, ngayon mapapangasawa mo na. Dad naman, lagi na po napaalala. Biniro mo lang ako noon kaya naging crush ko si Neil. Tapos ikaw nga mismo nagdala sa kanya sa welcome party ko noon, di ba po? Oh, naaalala mo pa yon. Biro naman ni Alisa. Bahagyang natawa naman ang kanyang ama. Ay, matchmaker talaga ako, anak. Swerte naman talaga si Neil sa'yo. Biruin mo ba naman, napakabait at napakamaalaga mo. Abay, napakapalad ni Neil at ikaw ang babaeng pakakasalan niya. Sambit pa ni Mr. Reynolds. Tumango naman si Alisa. Ang boses niya ay mahinahon. At ako naman, maswerteng maswerte rin talaga kay Neil. Oh, paano anak, shall we? Inalok ni Mr. Reynolds ang kanyang braso at kinuha ito ni Alisa ng mahinahon. Nagpasalamat siya sa amang nagsakripisyo at nag-alaga sa kanya sa lahat ng panahon. Ang sandali, ang kasalang ito ay higit pa sa isang unyon ng dalawang tao. Ito ang rurok ng mga taon ng pagpapagaling, paglago at muling pagbuo ng pag-ibig. Habang papalapit sila sa pintuan, nagsimula ang isang malumanay na melodiya. Tumidig ang mga bisita nang makita nila si Alisa na nakasuot ng puti, kasama ang kanyang ama sa kanyang tabi, na dahang-dahang naglalakad sa pasilyo. Ang malambot na tunog ng violin ay bumalot sa paligid at sa isang sandali, parang ang mundo ay bumagal. Ang bawat hakbang ni Alisa ay tumugma sa musika. Ang mga tao na nagbigay suporta sa kanyang paglalakbay, kasama ang kanyang ama, ang naging ama at kaibigan, ay tinitingnan siya ng may ngiti. Ang mata ni Alisa ay napadpad kay Neil na nakatayo sa altar. Nakatingin kay Alisa na puno ng pagmamahal at paghanga. Si Neil, ang therapist na naging higit pa sa isang doktor, ang kanyang kaagapay. Ang magiging kabiyak, ang kanyang hinaharap. Nakatulong siya kay Alisa upang buuin muli ang kanyang sarili. At ngayon, sila ay magsasama sa isang bagong simula. Habang iniiwasan ni Mr. Reynolds ang mga mata ng iba, naisip niya na natapos na ang isang yugto ng kanyang buhay. Ang pagiging ama sa batang nakatagpo ng pag-ibig at nagsimula ng isang bagong buhay. Si Alisa ay hindi lamang bastang kasambahay na naging tagapangalaga ng kanya palang tunay na ama. Siya ay isang ganap na tao na handang magsimula ng bagong landas kasama si Neil. Inihatid ni Mr. Reynolds si Alisa sa altar at ipinaaabot ang kanyang kamay kay Neil. Alagaan mo siya, Neil, ang sabi niya. Ang tinig ay puno ng tiwala at pagmamahal. Kinuha ni Neil ang kamay ni Alisa. Nanginginig ang boses ngunit puno ng seryosong pangako.
Iaalay ko ang buong puso ko, Alisa. Nagpatuloy ang kasal sa isang tradisyonal na seremonya. Puno ng mga personal na detalye, pinalitan nila ang kanilang mga pangako na may matibay na boses na puno ng pagmamahal. Nang tapusin nila ang kanilang seremonya at magbigay ng halik, nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Tumalikod silang mag-asawa at tinanggap ang init ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang reception ay ginanap sa ilalim ng isang malawak na hardin na napapalibutan ng magagarbong decors. Ang mga ilaw ng fairy lights ay kumikislap sa mga puno na para bang mga bituin na nagbibigay gabay sa madilim na gabi. Ang mga mesa ay puno ng magagandang floral arrangement at ang tunog ng tawa at kwento ay pumuno sa hangin. Si Alisa at Neil ay nakaupo sa head table, maghahawak ang mga kamay at napapalibutan ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Si Mr. Reynolds ay nakatayo naman sa gilid, pinagmamasa ng kanyang anak. Magaling ka, Alisa, ang kanyang inisip. Sa mga taon na puno ng pagsubok, si Alisa ay nakatayo na ngayon bilang isang matatag na babae at siya ay natutuwang makita ang nagsisimula ng bagong buhay kasama si Neil. Nakatingin si Alisa kay Neil at ngumiti. Saka siya nagpasya na lumapit sa kanyang ama. Dad, sinabi niya ng may malalim na emosyon. Hindi ko magagawa ito lahat kung wala ka, kaya salamat sa lahat. Si Mr. Reynolds naman ay tinapik siya sa balikat. Wala iyon, anak. Ikaw ang nagtagumpay. Ang lakas mo, ang busilak ng kalooban mo, nararapat ka sa bawat kaligayahan. Si Alisa naman ay napangiti. Isang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mahal kita, Dad. Maraming salamat po. Niyakap siya ni Mr. Reynolds ng mahigpit at ang kanilang mga puso ay nagtaglay ng isang espesyal na sandali ng pagmamahalan at kasiyahan. Habang ang gabi ay lumalalim, ang reception ay pumasok sa isang masayang pagdiriwang, puno ng kasiyahan at sayang-saya. Ang mga bisita ay nagsayaw, tumawa at nagsaya. Si Alisa at Neil ay nagsayaw ng kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Ang musika ng kanilang kantang tinugtog ang nagsilbing gabay ng kanilang mga galak. Si Neil ay humawak kay Alisa ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ni Alisa. Ang ganda mo talaga, alam mo ba? Bulong ni Neil. Ang kanyang labi ay dumadampi sa tenga ni Alisa. Si Alisa naman ay lumapit sa kanya at naramdaman ng puso niyang sumabog. Hindi ko akala ay makakakita ako ng tulad mo. Isang tao na mamahalin ako sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Ako ang maswerteng tao. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko, sagot pa ni Neil. At ipagpapasalamat ko ang bawat susunod na mga araw na makakasama kita. Habang sumasayaw sila, napansin naman ni Alisa si Mr. Reynolds sa malayo. Pinagmamasdan siya nito. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ang anak niya ay magsisimula ng bagong buhay at sa mga sandaling iyon, si Alisa ay naramdaman ng init ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Habang ang mga bisita ay nagsaya, si Alisa at Neil naman ay naglakad palayo sa kabila ng malamlam na gabi. Tinitingnan nila ang mga bituin at ang hinaharap na nakatanaw sa kanila. Ang mga mahal sa buhay ay naroon. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang nagtagumpay sila. Handang magsimula ng bagong buhay na magkasama. Ang lahat ay masaya at si Mr. Reynolds sa abala sa pagmamasid sa mga anak na nagsisimula ng bagong buhay ay naramdaman ng kapayapaan sa kanyang puso. Si Alisa ay hindi na natatakot sa hinaharap dahil natutunan ng lahat ng ito sa tulong ng mga pag-ibig at pamilya. Ang paglalakbay nila ay nagsimula at puno ito ng nag-uumapaw na sigla at saya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!